Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian na kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa. At maging masaya, at bisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan nyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Hi guys! Magandang gabi sa inyo! Ito na naman ang inyong makulit na obese friend! Kamusta kayo? Kamusta ang araw? Stressful na araw para kay obese friend. Marami kong gawa. At sa sobrang dami kong ginagawa today, hindi ako nakakain kanina. Maghapon, ngayon pa lang po. Ngayon pa lang, kakain si obese friend. Shoutout sa mga pumapasok. Hello po, kamusta kayo? Magandang gabi sa inyo. Haggard na si obese friend, maghapon busy. Agardo Bersosa na ako. Kamusta? Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. At ang inyong kaibigan na si Obese Friend, ay pwede natin pag-usapan ang low carb journey ni Obese Friend. Baka makatulong sa inyo. Right. Sana naririnig niyo ako na maayos, guys. Ha? Kasi hindi nakasalpak sa akin yung mic ko, nandun siya. Good evening! Ay, Chantel. Hi, Chantel. How are you? Kamusta yung papa mo? Kamusta mo ako sa kanya? Tsaka kay mama mo? Sino pa? Opo, hipon. Meron po tayong masarap na hipon. Guys, yung hindi naubos na kagabi na steak. Ito pa siya, pumapalag-palag pa. Ito siya, may kagat pa yan yung kagabi. Pa yan, ininit ko yan. Bali, niref ko lang, tapos ininit. Tapos yan, meron tayong shrimp. Meron tayong 4 na sunny sideways. Easy something na egg. And then, meron tayong, alam ko, steak siya na loin. Malambot yung beef na yan pero mura ko lang nakukuha yan. Dahil ang loin, mahal. Pero dito, trimmings din. Napakahilig ko sa mga trimmings, guys. Tumingin kayo ng mga frozen product. Ang daming binibentang medyo mura. Hindi ko sinasabing murang-mura to yung ganito klase. Kasi loin siya. So, ang loin, mahal talaga. Pero nakuha ko siya, nasa mga 600 plus. O, di ba? Sulit na po yan para sa loin. Kasi ang loin, mahal. Lalo na beef to. So, ayan. Good evening! Ano yan? Sir James, di pa ilan months ka na nagpapapayat. Good evening sa inyo. Datu Putik, Obispo. Hello. At saka kay ito lagi siya si Malos Nose. Korean kasi, kaya hindi ko mabasa. Hello, magandang gabi sa inyo. Ilang months na ako nagpapapayat, mag 2 years. Actually, hindi po talaga si Obese Friend yung nagpapapayat. Kaya pansinin nyo, ang ginamit kong pangalan is Obese Friend. Hindi po talaga ako nagpapapayat. Nag-low carb po ako dahil po nagkasakit po tayo, naging diabetic, pati liver, nasisira na po yung mga nerves ko, nagkaroon ako sugat sa paa na napakalaki na hindi gumagaling. At sabi ng doktor, gusto lagariin, gusto pong gawing crispy pata ang aking paa ko, di ba? Yun po ang main reason natin, bakit tayo naglo-low carb. Pagpayat, 100 pounds na po, mahigit ang nawala kasi from 400 pounds, naging 200, na lang po ako ngayon 286 pounds. So, ang lumilitaw, 114 na yung nawawala. So, yun lang po. Okay, sarap. Yes po, masarap po to. Ito po, nutrient dense po. Pag ganito po kinain nyo, lahat po namang inom yung gamot, mawawala. Pati mga vitamins, hindi nyo na kailangan ng vitamins kasi ito is nutrient pack. Kaya, kapag kumakain nyo yung kanin, hindi pwedeng ganito karaming kakainin nyo dahil madadali, madidisgrasya kayo dahil sobra ng energy yung papasok sa katawan. Pero po kapag low carb, ito po. Yan ang low carb. O, di ba guys? Next question. Sige. Balikan ko lang yung mga question, guys, ha. Dahan-dahan lang tayo. Medyo mahina ang kalaban. Yeah, masarap po to, Sir Naruto. Yeah. Sino pa? Nice. Kaya pala muscle face mo.
Western. Ron Western. Hindi po muscle yan. Bill po yan. Hindi pa tayo magaling. Nasa journey pa po ako kasi wala po talaga akong exercise regularly. Pero gayon pa man, ang priority ko kasi medication pa mawala. Yun po. Tapos ilang Carlo, oy, sorry po Sir Collegian. Hindi po talaga sa low carb nagbibilang ng calories. We eat until full lang po. Yung sensor ng katawan natin, yun ang magsasabi na tama na yung kinakain. As long as ang kakainin po natin ay low carb. Pag kumain po ako ng carb, inagaranti ako kahit kalahati lang nito ang ulam ko or 1/4 tataba si obese friend. Yun po ang kwento niya. Meron po talagang insulin model of obesity at meron po tayong gano'n. So yun po. Ayan, ano pa? Yes, 4 eggs po ako. Actually, kulang yan. Pero, well, medyo marami naman yung meat ko. Na-compensate naman yung na-compensate niya yung protein na requirement ko a day. Itong kakainin ko, I think, pasok sa limit na binigay sa akin ng dietitian per day. Yung sa akin kasi, binigyan lang ako ng 800 grams of meat. So, ganun po siya. Tapos nagdadagdag na lang ng egg. So, ganun po siya. Bray, malakas ka ba kumain kuya? Sakto lang para sa akin po. Pero nung nakaraang Friday kasama ko si Art Paul. Kung kilala niyo si Art Paul, isa po siyang low carber din na dati ring obese. Kumain kami 15 slices ng steak dito sa Makati. Sana mapasyalan niyo yung area. Doon kami kumain, masarap yung steak nila. Yan. OMAD. Yes po, OMAD ako ngayon pero hindi ko po pinopromote ang OMAD na lagi para sa kasi depende po sa goal eh. Ako kasi gusto ng doktor ko, medyo bumaba yung volume ng kinakain ko, kaya gusto niya 2 meals a day. Yun ang nire-recommend. Pero pwede naman mag-OMAD. Katulad ngayon, dahil busy, so OMAD tayo, ito yung meal natin. Kaya naman mag-OMAD. Depende sa situation po ng tsaka anong goal. So kung goal mo is busy ka, katulad ko, lang naman din mag-low carb tapos OMAD. Yan. Magkahiwalay po yun. Low carb pero nag-exercise ka ba, sir? Ayan, yan nga po yung nabanggit ko kanina, sir, Nikki G. Yun. Yun po ang problema ko, sedentary lifestyle po kasi may work po ako dito sa bahay. At the same time, ako rin ng household chores. Wala akong helper. So, may daughter ako inaalagaan. So, ganun po yung setup. So, ang exercise ko, badminton. Meron din tayong, kung nakikita nyo to, meron tayong, spring bar. Tsaka may kettlebell ako dito sa baba. Naubod ng bigat. Yan po. Yan po ang exercise natin. Tsaka body weight squats. Yun ang madalas kong ginagawa. Yan. Ano pa? Yung ba nakakataas ng dugo? Hindi po. Basta low carb po, pwede po yung ganitong uri ng pagkain. Umaga gabi no rice, Sir Michael Fernandez. Yes po, umaga gabi, madaling araw hanggang sa panaginip. No rice po tayo. Wala rin po akong vegetables. Hindi po pwede sa akin. Pero kung low carb kayo at gusto niyo ng vegetable at allow ng body niyo, pwede naman. Green leafy vegetables. Yan. OMAD po tayo today. Laki na ng binawas nyo. Anton's Happiness. Hello, magandang gabi po sa inyo. Sir Anton, yes po, malaki na rin po nababawas. Although nasa journey pa tayo. Nasa na ako eh. Magti 3 years po ako sa August. So, continue lang natin pag-low carb. Ang importante po kasi walang medication. Kasi yung medication, yung mga gamot na ininom natin yan ang yes, medyo na-suppress yung sugar ko pag uminom ka ng gamot, pero may sisibol na panibagong sakit. Pansinin niyo yan, ganyan yan eh. Kaya makikita niyo, magte-tetris na yung nyo, gamot, kaya nandadami hanggang habang nagkakaedad kayo. Kasi may mali po sa diet na tinuturo sa atin. Yun ang honest answer na may bibigay ko sa inyo. Yan, di ba? Tanong tayo. Yes po, tama po yan. Regular exercise, totoo naman yan. Kahit na yung doktor ko sinabi niya sa mag-regular exercise. So, yan ang magiging goal natin sa mga susunod na panahon. Okay? Ano to? Ito ang naglulose yung patso. Hindi ko alam yan. Sorry. Can't stop. Hi. 1 meal a day po. Yes po. 1 meal. Ilan po, sir? Isang meals po. Isang araw po. Minsan, madalas 2. So, yun po. No rice. Ano pa ba? Sana ba tayo? Kumakain ng gulay. Yes po. Hindi po ako kumakain ng gulay dahil po nagtitrigger po ang gout ko. Meron po akong oxalate sensitivity. Nagkaka-body pain po ako kapag kumain po ako ng gulay. Na-test na namin ng doktor ko, napatunayan na rin. Yun po siya. Naka-OMAD po, yes! Naka-OMAD po tayo today dahil napaka-busy. Guys, ang kinaganda sa low carb, hindi na ninyo kailangan isipin na kailangan mag-breakfast, kailangan mag-lunch, kailangan agad mag-dinner ka. Hindi ganoon. Kaya lang niyang mag-pass ng longer na hindi ka mabaliw-baliw or nagagalit dahil nga gutom ka na. Hindi na po siyang ganoon. Ang galing nga po eh. Kaya siguro nakatagal ako dito sa lifestyle na to kasi ganoon na yung naging feeling. Yun. Alright! Moto Boytik TV. Hello sir, magandang gabi. Buti buti di ka nagugutom boss, wala rice. Sir,
Suggestion ko sa mga gustong matuto sa low carb para maging good health po kayo, mag-try kayo ng puro ganito ang kinakain. Kahit ilang ano lang, kahit 3 days lang, pansinin niyo pakiramdam ng katawan niyo, hindi kayo magugutom. Ganitong way of eating. Marami yan, no? Di ba? Right. So, sino na? Saan na tayo? Leonie, hi po. Ma'am Leonie. Po to, karne. Steak po to, steak. Tsaka loin na ginawang steak. Yan. Tsaka itlog. Ako po, yung picture ko sa likod, si Ma'am Chris. Ito po yung picture ko sa likod. Ito po si best friend niyo dati, 3 years ago. Ayan, no? Tignan nyo, di ba? Kilala niyo si Chucky? O, sa yung Bride of Chucky. O yung Chucky 1, yung may dalang kutsilyo. Ayan. Lumaki na siya at ito na yung resulta, guys. Kaya ito, ang dahilan bakit si Ubis friend nag-low carb. Napuputo lang paan yan. Tapos tignan nyo po yung siko. Ewan ko kung makikita nyo. Nagda-dry skin ako dati. Yan po ang sakit ni Ubis friend. Yan, tignan nyo, di ba? Dapat dagdagan ko yung mga pictures ko eh. Para nakikita nyo. Yes po, Omad. Yes po. May magandang question eh. Archdiocese, so obese lang applicable majority na suggestion nyo, sir. Honest opinion lang. Yes. Actually, totoo po yan sa obese. Pero guys ang daming naglo-low carb na hindi naman obese. Para aware kayo, lalo na may cancer, may sakit sa balat. Ang tawag doon, yung mga psoriasis. Low carb lang po yun. Nawawala po siya. Yan. Tsaka yung mga reflux, yun po, totoo. Yun ang reality. Kaya kung sasabihin nila na hindi para sa lahat ng low carb, decision na po ng mga tao yun. Naintindihan ko naman po kasi napakasarap naman po talaga ng carb. Kasi kung aalisin mo yung carb sa isang taong hindi pa naman siya nagsasawa sa pagkain ng carb, naintindihan ko. Hindi ko naman sinasabi na ito ang perfect na diet sa lahat. Pero sa knowledge ko, sasabihin ng utak ko yes, pero aaminin ko sa inyo na nasa sa atin pa rin kung gusto natin mag-low carb o hindi. Dito sa akin channel, walang pilitan! Ang lang po dito, journey. Gusto ko po aware kayo na merong ganito, na hindi talaga siya nakakamatay na sinabi pag kumain ka ng taba, 3 months patay ka na. Hindi po ganoon. Kasi ang dami ko nakakilala, more than 3 years, may 6 years na ako nakilala. At may nakilala na ako in person, carnivore, 10 years siya. Imagine niyo yun, kung gaano katagal na siya nagka-carnivore, 10 years. At ang ganda ng katawan, maskulado. Isa siyang engineer. So, yun siya. May, Japanese yung niya. Ang race yata niya, pumunta sa Pilipinas siya. I think Pilipino siya, pero dito na lang siya yata lumaki, parang ganun. Hindi po tayo dirty low carb. Tinatry po natin ang clean low carb kasi pag dirty, may cravings po. Kira. Hi po, Kira. So mataas din ang SGPT. Yes po, tumino po ang aking SGPT. Kung nanood po kayo kagabi, na-explain ko po yan. Yung SGPT, SGOT ko, gumanda na po yung levels. Kakain lang po kayo ng real food, yung bigay ng buong may kapal. Kasi sino ba nag-create sa atin, di ba? Isipin nyo yung nag-create sa atin, mas magaling pa ba ng mga tao sa nag-create, di ba? Parang questionable yun. Di ba nung unang panahon, yung mga hunter-gatherers, yung mga kinakain nila, mga nag-hunting sila, nagpa-fasting sila, pinabalik lang po natin yung sarili natin sa panahon na yun. Kasi yun naman talaga ang real food. So lahat ng ginawa ng mga ultra-processed food, lalo ng panahon ng agricultural era, dahil gusto natin gumawa ng civilization, yun po yung mga nagkakasakit po tayo sa generation na to dahil doon. So mas maganda, bumalik tayo sa dating way of eating. Kaya kita nyo yung way of eating. Although syempre, wala naman non-stick pan nung unang panahon. Syempre, ihaw-ihaw lang, mga ganun, di ba guys? So hindi naman uso siguro prito nung unang panahon. Ihaw-ihaw lang din. Yung iba, raw nila kinakain. Pero ngayon, nakakapagluto. At least kahit papano, di ba? Binaba natin yung carb intake natin. Dahil yung mga pagkain na nakakakos ng sakit pag nasobrahan. Kung hindi naman sosobra at magaling kayo mag-control, walang problem. Yun po yan. Alright! Masarap po yung hilabos. Yes po, parang hilabos, yung pinagprituan ng steak, hinagis ko lang po yung hipon tapos hindi ko pa siya niluto ng gusto. Medyo sakto-sakto lang. Angioplastic patient. Parang tatay ko po. Angioplastic patient po ako and diabetic. Ano list ng food nyo? Kapag po, may ganyan po kayong experience or nangyari sa buhay natin, mas maganda po magpa-low carb doctor. Lahat po na nakikinig, I suggest magpa-low carb doctor kayo kasi makakaramdam po kayo ng transition sa low carb. Pag nag-low carb po kayo, magpapanik po kayo pag wala kayong idea at dinaya nyo lang ako ng ganito. Kakain si Ubis friend ganito, tapos sabi niya ganito kakainin. Pero may transition po. Yun po ang masakit. Kaya kailangan malaman nyo kung ano yung transition tsaka kung ano yung pangontra. Mas maganda sa doktor manggagaling. Although, maririnig nyo rin naman sa akin sa mga susunod na araw, share ko po ano yung mga techniques saka mga tips. Yan. Sino pa? As po, naka-wheelchair ka ba? Hindi po. Hindi po ako naka-wheelchair. Ano po yan?
Gaming Andy Rice. Wala, hindi pwede. Dati sana, Sir Robin, kung dati-dati ka nakilala, walang problema. Yeah, okay. Sa Archdiocese, agree po ako sa promotion of real food, pero demonizing carbs, I beg to disagree po. Ay, Sir Archdiocese, hindi ko po ginagawang evil ang carbs. Ang problema po kasi, pag napasobra ang tao sa carbs, dun nagkaka-leche-leche. Leche plan. So, yun lang naman po. Hindi ko sinasabing evil ang carbs. Rice per se, nandyan, walang problema. Pero kailangan matuto tayo mag-limit. Pero ang tanong, sir, kung kayo ngayon, may sakit po ba kayo? Kung nagda-diabetic kayo, tanungin ko kayo, nakakaya nyo po ba mag-limit? Kung wala naman kayo sakit, po yan. Continue nyo lang po yung diet. I beg to disagree rin po doon na I agree rin na hindi masama ang carb. Hindi masama ang carb. Pero pag once na pinasok mo na sa bibig mo at sinobra mo yung kain mo, katulad na nangyari sa akin, putol paa, sira kidney, pili kayo kung anong gusto nyo. Katawan nyo po magde-decide. Ganun po yan eh. Masakit po rin pakinggan. Nag-share lang po ako dito ng journey. Gusto ko lang po maging aware kayo dahil ayoko matulad kayo sa tatay ko, sa mga kamag-anak ko na nakita ko yung buhay nila, takot sa karne, hindi kumakain ng real food, puro kamote, puro gulay, tapos puro pinakulong ko anong iniinom na tinitinda sa kanila, bibilin nila, tapos nagkasakit po sila. Yung po ayoko po mangyari sa inyo. Gusto ko lang po makatulong. Yun lang po yung akin. O yan. Ano na? Po symptoms ng diabetes, sabi ni Ma'am Joy Bautista. Ihi kayo ng ihi, sign ng diabetes, ihi kayo ng ihi, nanlalabo na po ang mga mata nyo, sumasakit po yung mga daliri nyo, yung tenga nyo nagre-ring, nag-start na rin kayo magmanas-manas, nangingitim po yung leeg, yan po ang mga sign ng diabetes. Yan po, nagda-dry skin kayo, yan po ang mga kadalasan. Normally yung uhaw yun ang pinakapansin ko na dumating sa akin, yung talagang uhaw ako, halos 8 litro yata ako sa isang araw. Imagine nyo kung gaano karami yun. So yun po. Difference ng calorie deficit sa low carb. Ang low carb po, automatic natural calorie deficit. Kasi hindi po kami kakain ng carbs na super taas yung calories niya. Yun po yun. Ayan. Hi Sir Kens, Sir Roy, bumaba yung timbang ni Sir Kens, oh. Yes sir, okay lang yan, tuloy-tuloy lang tayo. Bumaba yung weight niya, 97 kilos from to, okay lang yan. Kung naglo-low carb po kayo, lang yan. Yung tiya bababa, kusa. Tapos kung mag-exercise kayo, mas mapapabilis. Kainin mo na yan, kuya. Ay, eto na naman. Napapadaldal kasi ako sir, no? Yan ang problema, Ang sarap ng kwentuhan, Ayan, sige, kain na tayo, guys. Sige, question lang. Chocolate, 29, hindi po. May blood po ako, pero maniwala kayo sa hindi, ito po nakababa ng blood pressure ko. Ito po yung food natin. Yan. Yan ang food natin. Yung beef spread, may shrimp, 4 na egg na sunny side up, tsaka may beef. Ito, tira to kagabi. Sino ba nanood dito kagabi? Ito yung continuation ng kagabi, guys. Oh. Ayan, no. Ayan, no. May kagat-kagat pa. Kagabi po to. Hindi ko naubos talaga dahil busog na. Masarap. Steak po. Steak po to. Ano po yung question ni Sir Matt? Gumagaling yung diabetes po. Sabi ng iba gumagaling. Sabi ng iba remission. Payag na ako doon sa remission. Hindi tumutuloy. Hindi naninira ng Hindi naninira at saka hindi mo na kailangan medication. Yung po kinaganda sa low carb. Kung gumaling o hindi, okay na. Basta hindi na po naninira ng kidneys, masaya na po ako doon. Kasi nakakatakot po mag-dialysis. May mga kamag-anak ako nagda-dialysis at alam ko, prone din ako magkaroon ng problemang ganun. Tsaka, ba yan? Tutasik pa. Stroke. Na Sir Matt, gumanda ko sa diabetes. Peach. Kain na po tayo. Paano po? Ano yan? May maintenance. Huwag nyo pong aalisin. I suggest wala mag-aalis ng maintenance. Magpa-low carb doctor po kayo. Kung wala kayong kilalang low carb doctor, i-message nyo po ako. Mas maganda doon sa sa Blue app. Alam niyo naman po siguro yung mukha, 'di ba? Mukhang libro, doon tayo mag-usap. Doon kayo mag-message, bigyan ko yung listahan ng mga low carb doctor at hindi po tayo affiliated, kakilala lang po natin sila. Wala tayong kukuning komisyon, guys ha. Baka sabihin niyo kumukomisyon ako. Wala komisyon, tulong lang sa inyo na nangangailangan ng help. Dahil nung panahon ko, wala makatulong sa akin. Ako lang talaga nag-research. Yung sa abroad pa yung pinag-aaralan kong low carb. Then later on, buti na lang, kaka-research ko, kakakalkal ko, nakilala ko yung community ng low carb din sa Philippines. Meron pala. O yun po kinaganda. Bakit ganun mo ba ang timbang ko? Low carb tapos yung Sir Dre? Sa low carb, huwag nyo masyadong intindihin ng cholesterol. Ang titigan nyo lagi, triglyceride. Yun lang po masasabi ko. Pag nag-low carb po kasi kayo, talagang ang gagamitin ng katawan nyo is cholesterol at saka fat. Ketones, sabi nga nila. Kaya nga keto, di ba? Yun po yan Yun ang po magiging energy, hindi nakagaling sa carbs. So, baliwala po yan cholesterol. Mahinang study daw po yung nakakamatay ang cholesterol. Ang nakakamatay is sobrang carbohydrate at tataas ng triglyceride. Yun po ang nakaka-stroke. Yun po yan.
Okay po ba yung sagot ko ah? Carmela Reynaldo. Mas okay ba low carb or calorie dep? Ang low carb, calorie deficit po siya. Automatic. Huwag lang po kayo mag-cheat. Papayat kayo. Partida, hindi pa nga ako nakakapag-exercise, pumayat ako eh. What more pa kaya siguro kayo na nagsasabi na kailangan may exercise. Pag low carb kayo, ang bilis. Saka makikita nyo, ubis ako pero yung ugat ko nakikita. May ilaw eh. Ewan ko nakikita nyo. Mga daliri o tignan, hindi sa sausage. Hindi sa sausage, diretso siya mahaba. Hindi makita eh, sorry. Kasi masyado malakas yung ilaw eh. Ano? Gagaling kayo guys, real food lang. Meat, seafood, and egg. Kung gusto nyo mag-green leafy vegetable, walang mag-aawat. Pero yun lang ang the best na diet. Lalo na sa mga may sakit. Kung healthy pa kayo at ayaw nyo mag-low carb or magbabawas lang kayo, wala naman din. Wala naman din tayong problema doon. Omad po tayo today. Kain po tayo. Naku, sarap. Ano po bang dinner natin tonight? Yung mga may maintenance, magpa-check up po tayo sa low carb doctor. Bigyan ko po kayo, message nyo ako sa Beach Friend lang naman din po yung handle na ginagamit natin. Can you, tumalon tuloy. Naku. Okay, ulit na lang po yung question. May heart failure pa. Pwede lahat. Sa totoo lang guys, ito maraming masasaktan pag sinabi ko sa inyo to. Hindi lahat nagsasabi to ng itong bagay na to. Carbohydrate is non-essential nutrient. Papako na ako sa krus niyan. Sinabi ko na sa inyo rekta. Pero nasa sa atin na lang din kung kakain tayong carbohydrate. Kasi, tignan nyo na lang yung ibang mga naglo-low carb. Kung totoo yung sinabi nilang carbohydrate is essential talaga, bakit hanggang ngayon buhay pa ako? Bakit yung kakilala kong 10 years na naglo-low carb, buhay pa? Hindi siya nanghihina kasi lalaki ng mga muscle niya, nag-gym. Mindset lang po talaga. Mindset tayo na kumain tayo ng mga, alam nyo na, pwede mga pinapakain sa atin. Sana tayo. Ano po bang tinigil nyo kainin? Ano to? Ano po yung tinigil nyo kainin? Okay. Lahat ng carbohydrates po tinigil ko. Tinapay, spaghetti, pasta, kanin, mga gulay na bunga, lahat ng bungang gulay, at saka ano pa ba tinigil ko? Lahat, alos lahat. Ang pwede na lang po, ang pwede sa akin, hanggang gusto ko kumain, hanggang gusto na bibig ko, kain meat, seafood, and egg. Tapos ang condiment ko, asin. Himalayan na asin, yung pink Himalayan, or yung sea salt, yung galing sa palengke, pwede na yon actually. So, ano pa ba? Yung totoong patis, pwede yung totoong patis yung galing sa mga Pangasinan, yung mga out ng city, yon totoo. Pero yung nabibili, check nyo sa label, yung kadalasan, patis flavor na may MSG. Bawal ang MSG sa low carb. Tsaka toyo, bawal din. Maraming bawal sa low carb. Pero once na nagawa nyo po to, maniwala kayo sa hindi, walang cravings, walang hindi kayo ma-anxiety. Kung may anxiety kayo, gagaling. Kasi ako, matindi anxiety ko eh. Yung pagising ko, bad trip na agad ako. Tapos nagkaroon, masaya na akong ngayon, lagi masaya na lang. Kaya madaldal ako eh. Kasi tahimik ako, ayoko ng tao, ayoko rin pag-usap sa tao. Ngayon, naging madaldal na ako dahil, ewan ko may euphoric feeling kasi kapag nakaano kayo, lalo na kapag nagpa-fasting. Beginner's weight to FUVA, opo, 114 pounds. Galing po ako sa 400 pounds. Yun po. How many times ko kayo kumakain? Twice or once. Walang breakfast. Sa low carb, mas maganda may fasting. Pero yon automatic na. Kasi kung kakain kayo ng katulad ng food ko, tignan niyo po yung food natin. Pag ganyan po kinakain nyo, nabusog kayo niya. Ayan, no? Mahirap kainin na itong steak. Naka-L na ganun sa, yung T-bone. Kaya mahirap kainin. Hindi ako pwedeng gumamit ng kutsilyo kasi, ayaw ni, nung comparing TikTok. Ayaw niya. Ma-notify ako. Heart failure, pwede po. Pwede po ang low carb. Yes, kailangan mag-gym. Sa totoo lang. Yan po ang kulang sa akin. Ano po to? Yes po, nagawa ko po ang low carb dati. Nag-iimay kamay ko nung nag-low carb po nawala. Yes po. Rosenda Recto. Yes po, totoo yan. Marami po akong, dapat ilista ko lahat na naging sakit ko tapos basahin ko sa inyo. Marami. Lalo na mga allergy, rhinitis, skin allergy, skin asthma, lahat yan meron ako. Ngayon nawala, pati nangangati yung mata ko. Pag may alikabok, minsan araw lang nangangati na ako. Workout on low carb, meron pong konti, pero hindi po regular kasi ako lang dito sa bahay. Yun po ang goal ko. Workout. Hindi po to pork chop. Steak, rib eye. T-bone, sorry. Porterhouse to kagabi. Pero nauna na yung likod. So, T-bone na siya. Asin lang po to, asin. Wala akong nilagay na iba. Asin na, yung sa palengke, na asin, gano'n. Yung calorie dep, automatic, yan? Low carb. Naka-calorie dep. Kasi wala naman kami kakainin na mataas sa, calories na pagdating sa carbs, Pero yung fat, may calories din siya. Energy kasi yung calories, Pero ito, calorie deficit, kaya pumapayat pa rin. Naka-calorie deficit pa rin ang low carb. Pero hindi kami nagka-count. Kaya pwedeng kagating ko na po to. Ang daldal ko, no? Anong ginagamit na method? Low carb lang po. Kalmadong. Ano lang po? Low carb lang po siya, sir. Kahapon. Bilis na. Shirataki rice. LC po ba yon? Yung wet po. Yung dry. Medyo mataas pa rin ang carbs nun. Kumpara mo naman sa rice, syempre, kahit pa paano, mababa. Pero ganun pa man, hindi gano'n nagkakalayo, guys.
Kung gusto nyo mag-shirataki, ang gamitin nyo yung wet shirataki. Tsaka tignan nyo kung anong klaseng brand. Baka may brand kasi baka hindi ganun kaganda yung quality. Nag-rice ka ba nag-diet? Hindi po. Low carb, walang rice. Mamaya na yan T-bone natin. Ito na muna. Ito mas malambot. Ayun. Mas manipis nga lang yung slice nitong loin daw to eh. Malambot. Pansit Canton, naku, hindi po pwede yung pansit Canton. Although paborito ko yan ha. Nakalimang pansit Canton ako isang upuan paghapon. Pag magmemorianda ako tapos 2 itlog. Ganun ako kalakas kumain. Yes po. James Nati. James Nati. Yeah. Yes po. Workout po kulang. Yan ang pinakaiba namin ni Idol Art Paul. More on nutrition po ako kasi may nagsasabi na 80% nutrition, 20% exercise, workout. You cannot exercise daw a bad diet. At least meron na akong 80%. Yung 20 na lang ng kulang ko. 20 na lang ang utang ko. Boost pH, pero papaano po papayat? Tapos low carb. Galing po ako sa 400 pounds, sir. Tapos na ako? Nasa 286 na lang ako ngayon. Baka next week, hindi na siya 286. Bababa na naman. Every week, minsan nababawasan ng 1, 2. Depende. Bagsik, wala pong problema sa cholesterol level ko. Sa low carb, mag-elevate na konti ang cholesterol, pero okay pa yung range ko. Kayo mag-worry. Naintindihan ko po, nakakatakot po ang cholesterol yung pong tinuro sa atin. Pero sa totoo lang, hindi po nakakatakot na mataas ng cholesterol. Ang nakakatakot, high sugar, high triglyceride. Yun po. Pati liver ko na-correct pagkain ng ganito. Ilang beses kumain sa araw? 2 or 1. Ngayon, OMAD ako. 1 meal a day ako. Wala pong rice, bawal ang rice, low carb, Shih Tzu 5, nakakaumay nga 2. Yun lang. Bawal chocolate, depende po sa inyo kung ano pong health condition niya. Nagsisimula kayo sa low carb, I suggest wala muna talagang medyo matamis na pagkain. Nahihirapan ho kayo sa pag low carb niyo. Yeah, kain na tayo. Ito, paborito ko, sunny side up. I call this sunny sideways. Para sabihin nyo hindi boring, kuha kayo ng hipon. Nako guys, naiba ako. Ibang klase ako kumain ng hipon. Ito may balat pa. Kinakain ko pati balat. Ngayon kumain ng hipon. Kaya hindi ko ino-overcook para yung balat malambot. Harap! Alam nyo guys, dati hindi ko makain ng hipon. Nag-allergy ako, nangangati yung labi ko. Ano na nangyayari sa akin? Sinisipon ako after. Ngayon, nakakain ko na. Pati itlog, dati hanggang 1-2 lang ako. More than that, parang nahihilo ako. Pero ngayon pala, pag low carb ka, hanggang gusto mo kumain ng itlog, pwede. Papalit ng kanin. Gano'n po katagal gumaling yung sugat sa paa? Naku po, yung sugat ko sa paa, umabot ng... Nung umpisa, hindi gumagaling eh. Kaya nalaman ko na diabetic na pala ako. So, umabot siya ng mga 3 to 6 months yung sugat ko sa paa. Matindi po yung naging sugat. Siya, naka-cover siyang gano'n. The next day, akala nyo, healed na. Pag gano'n niya sasama yung balat tsaka laman. Sorry kung may kumakain din po. Sensya na. Pero ganun po talaga nangyari. Ano to? Totoo yan kasi tropa. Sobra taba. Pero meat kinakain at gulay bumayat. Yes po, low carb po yun. Kahit na kumakain siya ng gulay, kung posibleng mababa rin naman ang carbs na kinakain, low carb din po naman yan. Yung sa akin lang, nanghihinayan kasi ako sa presyo ng gulay, mahal na eh. Parang hindi na practical para sa akin. Yung ginagawa ko, puro karne. Pwede naman din. 2 times po tayo kumain, pero ngayon, OMAD. Michael Tedoso ako ngayon. OMAD, tsaka Art Paul. OMAD sila eh. Low carb pero calorie surplus? I don't think so, sir. Hindi ako nagka-calorie surplus. Hindi ako kumakain ng carbs. Kasi kapag kumain po ako ng carbs, Sir Jen Tabion, madadali ako. Diabetic na po kasi ako eh. Kung hindi ako diabetic, pwede siguro ako mag-calorie surplus. Pero hindi eh. Diabetic na po ako, hindi na po ako healthy. Namamatay na po tayo. Ako lang pala, sorry. Nadamay pa kayo. Sorry. Hindi po tayo calorie surplus ha. Papayat? Saan tayo? Sir James Monte, nabubusog ka ba dyan, boss? Feeling ko kasi pag kumain ako tapos alang rice, nabubusog po. Try nyo po. Try nyo ha, katuwaan lang. Kahit minsan lang. Luto kayong karne. Tapos, mga kalahating kilo. Kainin nyo po yun. Alam mo yung mangyayari nun? Ang feeling nyo, gabi na, ko niya, kumain kitang halian. Pagdating ng gabi, busog kayo, parang wala kayong gana kumain. Ganun po magiging feeling. Ang venture, po ako? Kapampangan po ako. May dugo po akong Kapampangan. Pero marami akong tropang Ilocano. Shoutout sa tropa ko dyan ha, mga pulido ha. Mga tropa ko Ilocano. Dito tayo. Gaano katagal kayo mag-lose ng weight? Mag-lose po kayo ng weight automatic sa low carb. Pero kung iniisip nyo natin na yung goal weight ko, kasi nga po wala po ako regular exercise. Kung meron lang po akong regular exercise, kahit 1 year, kayang mawala ang weight ko sa 1 year. Pero hindi nga po nangyayari kasi busy! Sir Trebs. Hi, Sir Trebs. Kagabi ang tatapos. Kumain ako kayo. Ang oras kasi patulog na po eh. Mga Sir Trebs. Tama nga eh. Dapat maaga. Pero kasi sir, maghapon ako busy. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Hindi ako nakapag-exercise dahil yung trabaho ko, alos gabi na matapos.
So, kumbaga, isipin nyo, para akong call center. Ganyan yung nangyayari. Hindi ako nakakain maghapon, sir. Ngayon pa lang ako kumakain, OMAD na. So, ganun po. Pero ang ka-start ng mag-LC, 2022 po, nag-start, August. Sir, no, workout, tama po. Carnivore diet. Parang carnivore, pero ketovore po yung sa akin. Kasi umiinom po ako na kape. Kape yan, ha? Baka kala nyo, soft drinks, ha? Kape yun, kape. Yes, ang mantika po natin, coconut. At saka, madalas, coconut oil pwede. Tsaka, mantika mismo ng baka. Tsaka ng baboy. Yun po ang ginagamit ko. Kapag magluluto ako, unahin ko muna yung karne ng baboy or baka. Tapos bago ko ilagay yung itlog, gano'n. Yung mantika ng baka, yun ang ginagamit ko. Ang dami ko na nga naipon 40 kilograms ako. Bago bumalik katawan ko sa 50, paano sisimulan? Low carb lang po. Aralin nyo po itong low carb. Tignan nyo po rin po yung mga kinakain ko. Kung wala po kayong sakit, ha, guys, ha. Wala kayong sakit, gusto nyo matuto mag-low carb, panoorin nyo lang kinakain ko. Telisin nyo yung rice. Palitan nyo ng egg. Yun po ang masasuggest ko. Gaganda yung health nyo. Kung uminom kayong gamot, pag nagpa-check up kayo, magugulat yung doktor nyo. Hindi nyo na pala kailangan ng blood pressure na medication. Pati diabetes, kung meron kayong ganun sakit. Oh, diabetic dad. Hello po. Shout out. Pares po tayo may type 2 diabetes. Oh, naglo-low carb din po si diabetic dad. Ayan, diba, guys? Ayan, may testament tayo. Ayan, nag-normal dahil sa low carb, low sugar diet. Ito naman. Diba, guys? Diba, sir? I-try nyo. Bago yung sabihin na hindi totoo, i-try nyo. Masarap ang low carb. Masarap ang kinakain. Wala kang hindi na kayo, utot ng utot. Dati utot ng utot. Ngayon, hindi ako umuutot. Ayan, Sir Austini, di ba? Alam niya yung sinasabi ko, OMAD po kayo. OMAD po today, pero tinatry ko TMAD, busy lang po today. Ano po, substitute sa meat na kinakain nyo? Substitute sa meat, seafood. Kung ayaw nyo po ng animals, seafood. Pero kailangan nyo po ng fat. So, pag fat, saka kukuha ng fat. Kailangan maraming kakainin salmon. Miss Pao PH, gulay, green leafy vegetable, pwede po sa low carb. O, di ba? Sir Trevor, pinapaalala, bilis ng kuraw eh. Totoo nga naman, no? Ilang buwan mo na-achieve yung nabawas sa'yo, boss? Ano na eh? Ano ba kayo? Ano bang buwan ngayon? February? March? April, May, June, July, August. Oh, 2 years and 7 months na ako sa low carb. Pwede po nilagang egg. Kinakain yung balat? Yes, pwede na. Anong balat yung kinakain? Yes po, Sir Lego. Ano tayo? Yan, Sir Austini, tama yung sinasabi niya. Walang tapon. Yes po. Pag kumain po ako ng si user, nandiyan pala si user. Pag kumakain ako ng hipon, guys, walang tapon, halos. Yung ulo tinatanggal ko. Di ba? Sarap ng hipon, guys, Maintindihan ko marami sa atin di makakain ng hipon. Ang sarap-sarap ng hipon kahit gusto kainin dahil mag-allergy. Alam niyo kung bakit? May carbs Alisin niyo yung carbs, makakain niyo to. Ang dami ng testimony na nawawala yung allergy. Pati sa egg, may allergy ako sa egg dati, nakangati ako. Nawala. Pati sa chicken, ang tawag mo, parang buni-buni daw kapag kumain ng chicken, wala yung ganun. Hindi ka nakain mo, sorry! Mahal ang hipon. Frozen na hipon po yung binibili ko. 200, kalahating kilo. Pero kung malapit kayo sa mga dagat sana, Pilipinas tayo, dapat murang hipon. Puro tayo isla no? Nakapagtaka Ano to sabi ni Sir Boost? Sabi ko po, paano pumayat tapos mag-low carb. Paano hindi maging bungo? Exercise. Marami naman hindi naging bungo sa low carb. Kumain na kayo ng enough protein kasi protein, pag sumobra rin ng protein, nagiging equivalent sa sugar din yan. Ginagawa ng katawan natin, ni liver. Pero more on exercise po yun, tsaka enough protein para hindi kayo magbungo. Tsaka malalagas ang hair niyo sa low carb pag mali yung low carb niyo. Yun nangyari sa akin dati nung ubos ang buhok. Kasi nga medyo kumapal-kapal na yun sa lagay na yan. Shout out kay Diabetic Dad! Pampritong oil, lang po yan, coconut oil tsaka yung mismong animal fat, yun na po yun. Nakatipid na kayo sa oil Actually, bumili lang kayo ng karne na may taba-taba. Nakatipid kayo sa oil, mahal kaya ng sachet ng oil. Hindi ba mahal, guys? Pagkano 1 litro? 300, 200, di ba? Yung 2.5 liter para makatipid kayo ng konti, syempre bibili nyo yung malalaki na. Hindi po nakaka-atake sa puso to. Dito po gumaling ang sakit ng obese friend nyo. Dati po akong diabetic, may fatty liver, tinnitus, sa tenga, ringing sound, ping! May carpal tunnel ako, nawala. Hindi po. 3 years ko na ginagawa, Miss Floor. Hindi po atake. Yan ang alam ko rin dati, pero totoo lang, pag natuto na kayo sa low carb, para kayo nakalaya. Pero yun lahat ng, fatty tsaka karne, pwede kainin. Hanggang gusto mo. Pero may premise, dapat wala kay kidney. Wala kay problem sa kidney.
Tofu, okay ba? Hindi po pwede yung tofu. Tokwa po siya. Mataas ang carbs ng tofu. Hindi po masakit. Zarkman. Sino si Zarkman? Ako, hindi kami close. Sino yung Zarkman? Nakita ko na to. Nakita ko na. Kinain ko yung ulo. Masarap, sir. Pandesal bawal po. High carb yun. Pwede. Mother ko may problema sa kidney, pero ang suggestion ko magpa-doktor kayo na low carb para maintindihan nyo. Kasi magpapanik kayo, promise. Pag nag-low carb kayo, ta-transition kayo, magugulo ang katawan nyo, magugulat siya na wala ng carb na papasok. Kapag naramdaman nyo na yon at kulang ang kaalaman nyo sa low carb, doon ang downfall nyo. Yun po ang masakit na reality. Kaya marami naglo-low carb na nadidisgrasya kasi hindi nila alam. Turuan, matuto kayo sa mag-aaral po tayo sa low carb. Down nyo po itong page ko, nagsishare naman tayo ng mga low carb tips. Tropa si Michael Tedoso, yeah, kaibigan niya kasi nyo. Kung ang kabaligtaran ni Michael, no? Siya payat, ako obese. Siya, nag-omad din, pero most of the time, timad. Pati lang, kinain ko na. Pambira. Shout out! Yung kaibigan natin si FlexFit. Hi, sir! FlexFit PH. Magandang gabi sa'yo, sir. Puhulaan ko, sir. Tapos ka na mag-treadmill. Lagay ko nag-treadmill na si sir. Si user. Hi, user. Alam mo, mag-usap tayo mamaya, user, ha? Little crowd, ha? Susya. Ilang oras po kayo kumakain? Bagal ko kumain nga dahil kausap ko kayo. Pero naglo-low carb po tayo, taka may intermittent fasting. Normally, 2 meals a day ako. Gap ko, 6 hours sa 2 meals. Tapos fasting na ulit yung natitira. Workout. Gandang gabi sa inyo, guys, ha? Sa mga nanonood. Ang bagal ko raw kumain, eh. Nasisita na ako ni Sir, Yung last time, umalis na, eh. Pagbalik, nandun pa raw ako. Sabi, just na, nandiyan ka pa, kumakain ka pa. Ay, nako, guys. Sports day. Galing, Social. Ay po tayo, mag-low carb na tayo, guys. Pero gusto ko mag-aral tayo. Lalo na para sa may sakit katulad ko. Kung hindi nyo po talaga kayo mag-exercise, yung sitwasyon ko kasi, dinaan ko sa nutrition. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-exercise. Sinasabi ko lang, sa sitwasyon ko, hindi ako nakapag-exercise regularly. Nakakamot ng hipon nyo lalamunan ko. Galang, ha? Sumabit, guys. Nagkikita ba kayo ni Michael? Last year, nagkita kami ni Michael. NLCD. Sa low carb. Bumahat na niya. Sumayaw pa nga yun. Ang galing sumayaw nun. Sumayaw siya ng kay Deadpool character. Sumayaw siya. Hindi ka nagko-constipate. Ayan po ang isa sa mga nagiging issue ng mga bago sa low carb. Kasi sa low carb, hindi ka na pumpo. Yun ang different. Bongga, may binigay si Ma'am. Hi, Ma'am. Marilyn Lee. Maganda gabi po sa inyo. Thank you for the heart. Sweet naman ni Ma'am. Salamat. Yung constipation, guys, sa low carb, hindi kayo nampo. Bakit? Kasi hindi kayo papasok ng junk. Ano yung junk? Naging controversial yung sasabihin ko. Fiber. Tsaka carb. Kaya kumakain, para i-push. Nasuggest ko, aralin niyo yung low carb. Marami kayong matututunan. Sa akin kasi wala akong fiber. Hindi na ako nag-pupup regularly na araw-araw. Every other day. Kasi yung mismo meat, guys, sinisip-sip na ng nutrition yun. Pero kung gusto nyo mag-green leafy, wala namang problema. Pero suggest, konti lang. Huwag masyado marami. Mag-focus kayo sa animal protein, meat, seafood, and egg. Doon po kayo mag-focus. Sabi, fiber. Pero kasi Sir Flex, pag kumakain po kayo ng carb, para ilabas lahat, kailangan nyo kasi kumain ng fiber. Sa totoo lang. Pero pag nakaganito na yung diet, hindi na siya ganun ka-advisable. Para sa microbiome daw, gut microbiome. Pag ganito na, ibang level na, iba na yung acidity ng tiyan nyo. Kompleto nutrition na kayo pag ito kinain nyo, guys. Research nyo na lang. Pwede kayong mag-check ng mga low carb doctor. Automatic calorie depth po tayo sa low carb. Yun na lang po masasabi. Hindi po tayo nagka-count. Mahirap po mag-count. Pag pumunta kayo sa buffet, ewan ko kung kaya nyo pa mag-count. Hindi. Paano po kulan nyo? Yan din po kinakatakutan ko. Pero pag natuto na kayo sa low carb, magugulat kayo na hindi pala ganun. May kakilala po ako, malakas sa vegetable. Pinala sa hospital, nagkaroon ng polyp sa kasi nagagasgas daw yung lining, sabi sa fiber. I don't know, who knows? Pero ang alam ko, hanggat maaari, iniiwasan namin. Sa ketovore, kasi magkakaiba level ng low carb, guys, baka kala nyo lahat equal lang, pare-parehas na hindi lang nagalis ng rice. Depende po sa sitwasyon, depende sa kaya ng katawan, kasi pa yung itlog. Tumatalsik yung itlog. Ano yan? Huwag po tayo mag-spam. Huwag po tayo mag-spam. Bawal lang spam sa akin. Huwag po tayo mag-spam. Sama yan. Okay. Ilan po max calories? Hindi po tayo nagka-count ng calories, sir. Hindi ako nagka-calorie counting. Kain lang hanggang mabusog. Yung natural way lang na mararamdaman yung busog na kayo. Yun na po yung namin. Yun ang limit namin ng kinakain namin. Yes. Process siya eh. Yun ang problema eh. Sarap sana kaso process eh. Recommended doktor na abot ang check-up. Abot kaya naman, sir. Kasi alam niyo guys, yung sa low carb doctor, sulit.
Lalo na kung malaman nyo kung magkano tuition fee ng mga naglo-low carb doctor na nagpa-practice. Yung yung certified, 300,000. Tapos i-check up kayo, isang oras kayo tuturuan. Imagine niyo kung gaano ka valuable. Yun nun, kapag tinuruan kayo once, marami na kayo matututunan sa low carb. Tapos, magpapa-check up na lang kayo every year, depende sa sasabihin ng doktor sa inyo kung gaano kayo kalala. Hindi abot ng 2K ang check-up ng doctor, low carb doctor. May sukli pa kayo. Hindi abot ng 2K. Pero isang oras yun subukan nyo magpa-check up sa labas. Ako, pagpa-check up ako dito sa may malapit na mall sa amin. Ang bayad ko nasa 5 to 8 800. Tapos ang check up ko, sir, wala man 15 minutes. Tatanungin lang ako kung anong nararamdaman ko. Susulat na siya. Tapos wala siyang explain. Ganito, ganyan na lang. Tapos balik ka na lang after Ganun na nangyayari. Ano masakit. Message po kayo kung gusto niyo low carb doctor. Message po kayo sa sa Blue app. Kay Ubis Friend. Doon ko po kayo i-entertain sa ganyan. Mahirap po mag-send dito. Mas madali mag-send sa kabila. Tsaka kunyari, mag-start kayo low carb. Meron ako pwedeng send sa inyo. Yun. Po, tagal ko kumain. Bagal ko kumain Nasarap kasi yung kwentuhan natin, guys Pa-question nyo, baka may question pa kayo. Ngipon, no? Ilang months, 3 years na po ako sa August. Low carb. Shoutout! Ivy. Uy! Social, nakakarating tayo sa Macau. Watching from Macau. Mama, LV pala, LV. Pangalan mo pa yung utol ko, Carlo, Kaya pumayat na rin. 115 pounds, sir, na wala sa akin. Galing ako 400. Pero nasa journey pa tayo. Anong health benefit ng low carb? Lahat po ng sakit nyo magagaling. Maliban na lang siguro kung ang sakit nyo is ang tawag nito? Yung immune system. Medyo mahirap pagalingan, pero makakatulong ang low carb. Ano pa? Ayan, no? Yes po, masarap mag-low carb. Oy, naka-low carb din pala si Ma'am LV. Ma'am LV, tama po ba pronunciation ko? Medyo dyslexic yung mata ko Hindi po ako pwede mag-jogging, Sir John. Marami ng damage yung joints ko. Dahil obese ako at sumba basketball nung araw, yung mga injury ko dati. Tatulis na ng joints ko, guys. Hindi po ba maganda kung boiled? Lahat nakakainin. Okay lang po, walang problema. Boiled? Kung gusto niyo boiled, pwede rin. Kaya yung soup yung nyo. Autoimmune disease, yun po kadalasan na nagiging mahirap i-solve. Pero nakakatulong po ang low carb. Ano katagal naglo-low carb? Magti 3 years na po sa August. Dep kulang po. Calorie dep ka lang po. Pero calorie dep kasi low carb is calorie deficit pa rin. Hindi siya ganun kataas ang calories ng low carb. Kasi hindi naman lahat sa atin kaya kumain ng sa 2 kilong di ba? Karne. Mabigat sa tiyan yun. Ano mo malalaman kung calories iti-take kada araw? Hindi po ako nagka-calorie counting, sir. Pasensya na po. Low carb lang, kain lang po kayo ng real food. Meat, seafood, and eggs. Kung ang goal niya pumayat or mawala yung sakit, ako kasi ang goal ko, mawala lang yung medication kasi mahal po ng gamot Imagine niyo po yun, 8,000 po yung binabayaran ko sa gamot. O imagine niyo monthly. Tapos may pa yun, side effect pa yung gamot. Tapos every time na babalik ka sa doktor, parang wala naman nangyari, dadagdagan pa yung dosage or yung papalitan yung gamot na mas mahal. Doon po yung focus ko kasi namamatay na po talaga ako. 2022 namamatay na po ako. Buti na lang na pagdasal ko na mag-low carb, natutunan paano mag-low carb. Ayan, ito na po tayo. Nawalan na po tayo ng 114 pounds. How do you increase fat intake sa keto board? Bakit po ninyo kailangan ng maraming fat? Ano na po ba kayo? Kung tanong lang kung paano i-increase yung fat, karne po. Animal fat. Yun lang po. Kung ayaw niyo ng animal fat, coconut o ihalo niyo sa food niyo. Pero kung ako talaga yung patatanungin, mas maganda po galing sa animals. Mas madaling i-absorb ng katawan natin pag galing sa animals ang nutrition. Sulit low carb diet. Depende po sa inyo kung ano pong gano'ng kasulit. Pero daanin niyo po sa egg. Kung gusto niyo nagtitipid kayo, daanin niyo sa egg. Tapos bili kayo 1 kilong karne. Hatiin niyo ng ilang araw kung kayo lang kakain. Lutuin niyo once, luto. I-portion niyo. Tapos bili kayo ng isda. Gawin niyo variety. Katulad ng ginawa ko ngayon. May hipon ako. Merong Tapos syempre, mahal yung hipon niyo. Haluan niyo. Itlog, beef, pork. Kung pwede naman pork. Or chicken. Ganon. Basta kailangan mabusog kayo. 80% full. Parang di ako, Sir James Monte, try niyo muna po. Bili kayong kalahating kilo, kainin nyo isang upuan. Pag hindi kayo nabusog, ibig sabihin, legit obese friend po kayo. Alright! Hoy, sir, your potassium. Hi, sir! Yes, kaibigan po natin yan si Art Paul. Nagkita kami last Friday. Kung narinig nyo po. Nagpapataba ka po. Nagpapagaling tayo sa mga sakit. Yan po ang sagot ko dyan. Bumibilis ang comment. Yes po, malakas po ako kumain. Hoy, legit ka pala, sir. Di lagi ka dito. Sabayan nyo ako kumain, sir. Kaso 8 PM na ako kumain Yun ang problema Dahil nga busy maghapon Low carb lang, guys.
gaganda ang health nyo. Promise ko sa inyo. Lalo na may mga, pero pag tandaan nyo guys ha, pag may CKD, medyo ano na yan, medyo hindi pwede marami protein. So ang gagawin, automatic yan, kailangan guided yan ng doktor. Kahit man pa-check up man lang para may marker kayo, bago kayo mag-start ng any diet, kailangan magpa-labs muna kayo para meron kayong markers kung ano mga nagbago sa katawan nyo. Yun po masasuggest. Straight to the heart, yeah! Lubricate the bulb, sabi nga ni Sir Art Paul. Kumakanta ngayon yung busy. Nako nga. Palagay ko busy ngayon yun. O yun nga, naka-live nga siya. Busy yan, kumakanta. Maya, nakakataba yung maraming ganin. Yes, legit po yan. Totoo po yan. If ever, ano po papalab ko? Hingi po kayo ng sa doktor. Kasi dito sa may area namin, merong high something. Yun ang pangalan ng labs. High. Tapos may siya sa huli. Lang ako, yung may diabetic, mga ganun. Kompleto na yun eh. Package 3 yata yun kung hindi ako nagkakamala. O yun po yung pinapalabs ko. Kasama na yung sugar, kasama na yung liver, kasama na yung wiwi. Kompleto na po yun. Alas maubos na. Chantal. Ano po ang trabaho nyo? Isa po akong artist na sa drawing. Yun po yung trabaho natin. Hi P. Hi pre. Ganon. Doon ako. Hindi tayo doon ha. Hi pre, kamusta na pre? Di ba? Doon ako nagpapagawa. Naman sila. Kaya hindi ganun kamahal. Shout out Bleach. Hi. Ganun yon. Ilang months ka po bro sa new lifestyle mo? Magti 3 years na po ako sa low carb. Mabagal ang progress ko kasi wala po ako regular exercise. Yung po kinagandaan, di ba kayo natutuwa guys? Ang dami naglo-low carb. Iba-iba kami ng setup. Kaya nga sabi ko, kinlame ko na eh. Ako si obese friend kasi ako lang ang naglo-low carb ng pinakamabagal ang progress. Bakit? Kasi wala akong exercise. Ang kinaganda nito, lahat nakikita nyo. May mga variation kami. Ako niyakap ko na yun. Pero nag-lifting ako kahit papano. Yan sa likod meron akong dyan. Spring bar. Kahit man lang yung mga bicep natin, tapos squat. Yan ang mga exercise ko. Fiber supplement, hindi po kailangan sa low carb yan, honestly. Uy. May pinapagawa si TikTok. Nakakataba po ba nuts? Ang nuts po, mahirap pigilan pag nag-start po kayo kumain ng nuts. Na-addictive po siya. Mga nuts, katulad ng almond, hindi naman sobrang taas ang carbs noon, pero naka-addictive kasi ang nuts eh. Basta nuts, ganyan. Kaya hindi po ako kumakain ng nuts. Niiwasan ko. Tinatry ko lang meat, seafood, and egg. Pag nabusog po kayo, walang craving. Yun po ang kinaganda. Ba't di ako tumataba? Marami naman ako kinakain. Pinagpupuyatan ko pa yung pagkain. Baka nasa katawan niyo po yan, nasa genes talaga. Ako po, konting kain lang, taba. Madali sa akin tumaba, mahirap pumayat. Yan pong ko. Sa akin sa katawan ko po. Uy, Ma'am Shi, hi po. If I want to start LC, ano po ang advice nyo? I'm a full-time mom, 150 PCOS. Naku, yan pong PCOS na yan, masusolve yan sa low carb. Ano lang po, magpa-consult po tayo sa doktor para mas maganda. Kapag may nararamdaman na po tayo, may mga diabetes, mga PCOS, mas maganda, sasuggest ko, kaysa magsayang po kayo ng napakahabang panahon. Alam ko napaka-busy nyo sa buhay. Para mag-aral ng low carb agad-agad, takes time. Ako, inaral ko low carb, umabot na ng 2 years. Hindi ko pa po na-perfect. Ganun po siya karaming kailangan matutunan. Everyday habang nag-work po ako, nag-aaral po ako sa low carb, nakikinig ako sa doktor, nag-enroll ako sa kung ano ng module, ng mga available dyan online. Kaya kahit pa paano si obese friend, sa sobrang tagal niya sa low carb, medyo marami-rami na ako natutunan. Shiratake, wet lang po mo okay. Yung dry, mataas pa rin ang carbs nun. Sir, okay ba yung yun? Ang bilis mandar guys. Sorry guys ang bilis mandar eh. Beef tapos prito, coconut, di ba masama yung cholesterol? Hindi. Pag basta mag low carb kayo guys, ito lagi yung tatandaan. Hindi issue ang cholesterol sa low carb. Yan lang ang masasabi ko dyan. Ang issue, triglyceride. Yun ang uri ng fat na hindi maganda sa katawan. Yun ang nakakakos ng stroke at heart attack. At saka yung mga barabara sa puso, nasusugat ng sugar yung ugat natin. Sa sobrang taas ng sugar sa dugo, nasusugat niya yung lining ng ugat. Ngayon, i-repair ni cholesterol yung sugat. Kaya ngayon, sa ilalim ng balat ng ugat, kunyari, ito yung tube ng ugat, may lining yan eh. Yung lining na yan, nasisira. Pag nasira yon sa ilalim, nandun ng cholesterol, mag-uumpukan, tataba siya hanggang maipit yung ugat nyo. Hanggang sa pag nag-exercise kayo, or naging mataas yung blood pressure nyo, possibility ma-heart attack kayo or pumutok ng ugat. Ganun po yun eh. O, di ba? Hindi ako doktor, guys, Yan ang sinasabi ng mga doktor, kinikwento lang. Sinishare ko lang naman sa inyo. Palit ng jeans. Size 60 yung jeans ko. Baka mali spelling ng jeans ko. Pantalon pa lang yung sinasabi. Hindi kakasya yung pantalon ko, Masyadong malaki. Sige, ilang araw na lang. Okay.
Okay. Pwede ba uminom ng Delight? Ako po, mataas po carbs niyan. So, para sa mga katulad natin diabetes. Isa pala yung ulam ko eh. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede siya. Check nyo po yung likod. Makikita nyo yung total carbs. Pag lumagpas ng 4, hindi na po magandang inumin. At mahirap humanap na mababa sa 4 na pagkain. Sa nutrition fact. Napakahirap po humanap. Isa sa eating. Okay, eat na. When nag-low carb ako 3 times, nag-low carb ako, times 3, SGOT, SGPT. Hindi siguro malinis ang way of eating nyo. Marami po ako nakikitang ganyan na kwento, na yung low carb, tumaas ng 3 times SGPT, SGOT. Pakita nyo muna po yung before and after nyo, i-compare nyo yung result. Bago kayo nag-low carb, dapat nagpa-labs kayo para malaman nyo, baka naman times 3 na talaga nyo, yung inyong labs bago kayo nag-low carb. Mahirap pong yan. Masabi ng ganun. Kasi sa akin, gumanda yung result ko po eh. Meron po kasi ako before and after eh. Tsaka sa mga sumunod na mga panahon, meron akong ganong record eh. Pero kung wala kayong ganon, hindi po, baka may mali. Paano po ba kayo mag-low carb? Anong mga kinakain nyo po? Pwede pong ibagsak nyo po dito. Sige, tulungan kita. Baka may mali doon sa nakakain mo. Ano po yung regular nyo kinakain? Pinrito coconut oil. Hindi po masama yan. Basta walang carbohydrates, sir. Ilang kilo po nawala sa inyo? 100 pounds po. 116 pounds. Hindi masama yan. Basta low carb, guys, ha? Ito lahat ng sinasabi ko, premise, kailangan low carb. Walang kanin, walang tinapay, walang spaghetti, walang juice, maraming wala. Ang pwede lang, meat, seafood, and egg. Tsaka kung gusto nyo, green leafy vegetable. Mga cruciferous na vegetables. Yung mga dahon-dahon. Pwede ba mag-low carb pero 3 times kumain? Ang question po, ano pong goal? Sir Sky Storm Snow. Ganda ng pangalan. No? Ano pong goal? Kung kayo is, nagsisimula sa low carb, siguro pwede sa umpisa. Pero later on, kailangan mga 2 times ka na kumain. Kasi every time nakakain po kayo, yung insulin nyo, si Master Hormone, papalo pataas. So, laging, kung nagpapapayat kayo, hindi kayo papayat pag 3 times kayo kumakain. Ay, beef trimmings! Yan. Okay, so mga naghahanap ng beef trimmings, i-check nyo po yung sa Blue Channel. Maghanap kayo doon sa may market something nila. Di ba may market doon? Maghanap kayo ng yan, mga beef trimmings. Beef trimmings! Doon kayo maghanap. O yung mga frozen na, mga nagtitinda ng mga frozen na kaso bulk order, guys eh. Yun ang mga kayo. Makakuha nyo mura, pero ang problema, bulk order. Yun ang downside. Pero, masarap. Lalo na pag nakakuha kayo ng matinong supplier na magandang quality ng pinukunan nila. Sulit po. Try nyo po. Sa yun nga, sa Blue App, meron doon. Sa market nila. Or yung hanap kayo ng mga frozen group, doon kayo sumali. Tignan nyo lang kung legit yung may makikita naman kayo kung legit yung mga nagtitinda or hindi. May mga comment naman doon. Dala sa exercise sa linggo, madalang ako mag-exercise, honestly. Pero every Saturday, Sunday, most of the time, doon ang exercise ko. Walking, at saka yung mga dumbbell. Yan. Mga 3 times a week siguro dumbbell. Mga baboy, baka. Yan po, opo. Nakaka-high blood po yan kung ang lifestyle nyo po yung katulad dati sa Nonoy. Kung kanin, kumakain ng maraming sauce, kung ano-anong sauce. Tapos sasabayan nyo maraming karne. Ako, hindi po pwede. Magkakaproblema po kayo. Tataas po ang presyon nyo. At marami magtataasan, pati yung fatty liver. Depende, Sir Joshua, kung ano pong nyo, half cup of white rice. Depende po sa goal nyo, sir. Kung nagpapapayat kayo or diabetic kayo, I suggest walang cup of rice. Palitan nyo na lang eggs. Siguro mga 4 na eggs. Pili kayo kung anong klaseng luto. Boiled or iluto nyo sa coconut oil or animal fat mo yung egg nyo. Ganun po siya. Yes po, more on diet po ako. Sabi nga po ng doktor 80% diet, 20% yung exercise. So na-complete ko na po yung 80% kasi tinatry ko maging strict. Kasi pag hindi ko ginawa yon, guys, pag nag-cheat kayo sa low carb, ang sarap ng carbs honestly, hahanapin nyo, magkikrave kayo. Kaya maraming naglo-low carb na naliligaw, na naririnig nyo, sigurado ako. Yung problema yun nga. Nakakangali yung side view pala. Ayan nyo guys, next week ay lilipat ko yung angulo ng ko. Nakakangalay pala yung ganyan na lang kaya ako. Hindi nakaka-high blood. Basta low carb, walang carbohydrates na papasok. Pag kumakain kayo na may asukal, patay, yari. Oo, malakas po talaga ako kumain. Tanggol, Malakas po ako kumain. Tsaka kahit naman minsan may makita kayo mga barkada nyo, malakas kumain pero hindi tumataba. Swerte ng mga yun, hindi tumataba. Pero ang problema rin kasi kapag hindi mo makikita kung nagkakasakit na. Kapag tumataba, mas madali makita na may problema. Yes, Sir Nonoy. Boss, magkakadugtong po ba yung diabetes at hypertension? Yes po, magkakapatid po yan. Metabolic diseases ang tawag nila dyan.
Dahil sa mga kinakain po, kaya naglolokol yung mga sensor natin sa katawan, mga metabolism natin, mga chemical sa brain, yan, loko. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga obesity, mga ganun sakit. Yan, malakas tayo kumain. May question pa po ba kayo, guys? Magandang gabi po sa mga nanonood. Meron po tayong 129 na nanonood dahil tapos na yung pagkain ko. At lumalabas na rin yung iba. O, di ba? Posible ba maging diabetic ang payat? Yes po. Ang dami ko pong kakilalang payat na diabetic, Ma'am Aizen. Yung kapag umokay po ba yung sugar, maging ayos na yung hypertension, di ba, boss? Opo. Pero dapat kung low carb kayo, tuloy-tuloy. Hindi po pwede mag-cheat. Ang maling mindset po sa low carb, akala nila parang ordinary diet lang. Pag nag-low carb sila, papayat lang sila, una sila. Pero pag nakakalimutan yata nila minsan, yung iba may diabetes, yun talaga ang pinapagaling ng low carb. Hindi kayo basta magkakasakit. Pero hindi ko sinasabing immortal guys. Kakasakit pa rin tayo. Pero ang sinasabi ko lang, hindi na ninyo kailangan ng monthly medications, yung mga medication na monthly maintenance, yun ang may iwasan. Tsaka yung progression ng sakit, hindi rin siya maglalala. Basta mag-low carb lang. Kaya nyo mag-clean. Lalo na sa mga katulad ko na may mga sakit. Yung mga healthy, okay lang May adjustment period pa kayo Meron pa kayong leeway Mga pag-adjust pa yung sinasabi nga ni Sir kanina na na calorie surplus from carbs. Nagagawa pa nung iba pag healthy. Pero kasi yung problema, pag hindi na po kayo healthy, wala na po tayong option. Gawin yun. Yun po yung reality. Yan po ang gusto kong mapaabot sa inyo na hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede mag-cheat. Hindi po nakaka-high blood yung babae. Hindi po nakaka-high blood. Hello po, meat lang din po kinakain nyo. Yes po, Mamuana. Meat lang po kinakain ko. Pero nagkakape po ako kaya hindi ako pwedeng sabihin carnivore ako. Hindi ako carnivore. Ako, ketovore. More on meat base. Yan pati. Pasensya na kaya. Yan na tira yung mga shrimp. Tsaka itlog, 4 na egg yan kanina. Naghahanap po kayo low carb doctor, message lang po kayo sa akin. Bibigyan kayo listahan. Dahil lahat na nanood dito, guys, isipin nyo na lang. Bakit kayo nakasumpong sa isang taong mataba na kumakain sa social media? May reason yan, palagay ko. Baka ginaguide kayo ng creator natin na sinasabi na baka itong diet na to, baka pwede sa'yo. Try nyo. Feeling ko ganun Alam ko may mga tao dyan, somewhere dyan sa online, na tulad ko rin na nagiging desperado, na marami ng sakit na sumisibol, na hindi mo alam kung saan ka pupunta, balik-balik kayo sa doktor, kakausapin kayo, 15 minutes, papadami yung sakit nyo. Sigurado ako, meron din sa inyo dyan, nakatulad ko, na naghahanap ng other way. Pero dito guys, ito, nakasolve sa problema ko. Low carb. Kung dati problema ko, pagkain ko, health ko, obesity, hindi na yun ang problema. Ang problema ko ngayon, kung anong lulutuin ko. Yun ang iniisip ko kung anong lulutuin ko mamaya. Yun ang nagiging problema ko guys. Napaka-simple na lang ng naging problema ko. Dati ang problema ko, health. Ngayon, hindi na siya problema. Basta mag-stick lang po kayo sa low carb lifestyle. Sakit ko, diabetes, pati liver, gout, skin disease, allergies, lahat na klase ng allergy. Meron akong dry skin, nagsusoriasis na rin yung mga balat ko. Yung pa ako, nagmamanas, marami po. Tinnitus pa ako sa tenga, yung pagtahimik yung panahon, may marinig ka sa tenga. Tapos mga daliri ko, masakit, nangingitim po yung leg kong yan, sobrang itim. Kaya guys, kung may mga anak kayo, may kakilala kayo nangingitim ang leeg, guys, nagiging diabetic na yung tao, tulungan nyo kung kaya nyo tulungan. Suggest nyo manood sa kasi isa po akong biktima ng mula elementary, ang itim-itim ng leg ko, ngayon lang po siya naglighten. Dahil po pala yun sa diabetes. Sign po yun na nasisira na po yung aking mga nerves. Tsaka yung supply ng dugo, nagkakaproblema na kaya nangingitim. Yung po daw yun. Trigger ng gout. Common trigger ng gout. Kapag high carb po kayo, yung kanin, tapos sasamahan nyo ng karne, purine, di combo po yun, doon po kayo magagout. Pero sa low carb, trigger ng gout, lack of water, at saka pag kumain ako ng vegetable, kahit na low carb, nagagout ako. Hindi kaya ng katawan ko. Oh, shit ako yan, Sir Angelo. Bakit? Ano yun, Sir Angelo? Meron din po ba kayo sa akin? Pag nangingitim leg niya sa inyo ng diabetes, guys. Tsaka nangingitim yung mga daliri niyo sa paa ngayon. Hindi ko lang mapakita Mahirap Baka makita nyo singit ko tsaka puwit ko pag inangat yung mga paa ko. Pero kasi guys, dati yung mga balat ko sa paa, yung gilid, nagchichip. Kala mo kaliskis ng isda. Ngayon, hindi na siya ganun. Dati ganun. Tapos yun nga, nasugat yung paa ko na infection. Oh, Sir Angelo! Oh, parehas tayo ng Yes, nangingitim ang leg. Hindi libag yan. Nakala ng iba, guys, libag Guys, pag may nangingitim na leg, guys, hindi yan libag. Mga ka-obese friend, parang awa nyo na, tigilan nyo na pambubuli sa mga maitim na leeg. Diabetes po yun, nagbabadya po yung katawan nyo na maging diabetic kayo someday. Kaya bawasan nyo na po yung intake nyo ng carbs, gaganda pa po ang katawan ninyo, papayat kayo at walang medication. Yun po ang masasabi ko.
Kaya kung may mga itim-itim kayo dyan, lalo na mga anak, naaawa ako minsan, nakikita ko yung sarili ko pag pumunta ako sa mall. Nakita ko yung anak ko, ang bubbly-bubbly ng bata. Katulad ko dati, obese, tapos ang itim nun dito. Naaawa ako. Gusto kong kalabitin yung nanay Pagkita ko sa nanay, nangingitim na rin yung dito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, pareha sila na obese. So guys, pag may nakita kayong ganon, kung kakilala nyo at close naman kayo, sabihin nyo, panood nyo kayong best friend. Diabetes po yun. Nagbabadya na po yung katawan. HbA1c mo, sir. Dati, umabot pa po ako ng 8-9 Dati Pero ano ngayon, 5 na ako 5.4 something. Pasok na ako sa normal. I think, pasok na ako sa normal. Nawawala yan. Paano po nawawala yung diabetes tapos itim leeg? Yan nga, mag-low carb po kayo, matatanggal yan. Nagulat nga rin po ako Yan Pumuti na yan. Dati talagang itim yan. Wala, hindi halata dito sa picture. Tignan nyo doon sa may video yata ako dyan sa mga video ko dyan, alam ko meron pa akong picture na may maitim yung leg ko Dyan sa, pinost ko dyan sa profile ko. Tignan nyo na lang po. May mga video ko dyan, tsura ko dati. Tapos, grabe po yung nangyari sa akin sa obesity. Yes, magpagaling tayo guys Huwag nyo hayaan mangitim ang leg nyo dahil yun na yung sign na naging diabetic na kayo. May sabon kayo ginagamit. Ordinaryong sabon lang. Okay naman yung ordinaryong sabon. Hindi na kailangan. Guys, ito pa sa low carb. Alam ko maraming Pilipino ayaw nang maging mangitim. Kung hindi naman talaga kayo maitim nung kabataan nyo, mag-low carb kayo, puputi kayo. Ako pumuti na ako nito sa lagay na to. Yun. Dati namamatay na yung itsura ko, itim-itim ko. Ngayon pumuti na ako ng konti. Ganun po siya. Hindi makukuha sa application na kung ano-ano sa balat yan. Hindi makukuha sa lahat ng klase ng uri ng application sa balat. Hindi laging ganun. Unless mayaman kayo, magpapadiamond pill kayo. Every month, magpapa-maintenance kayo. Pero mag-low carb lang kayo. Maraming naglo-low carb. Tignan nyo, ang gaganda ng balat. Tignan nyo nga lang si Michael Tedoso, di ba? Binabash ng iba. Pero kita nyo yung balat niya Ang ganda, nag-improve. Dati parang dull. Ngayon, pag nakita nyo sa personal, akala mo may naka-lotion lagi yung balat. Kasi hindi na po kasi nagda-dry skin dahil nga hindi na nasisira yung mga nerves niya dahil sa diabetes namin. Ganun po yan Unti-unti nagsishow, katagalan. Yes, salamat. Yes po. Gagaling po tayo. Ako naman, nagsishare ako dito sa journey ko para may matulungan ako. Wala naman talagang kita dito na regular sa TikTok, kung wala magsisend ng kung ano-ano dyan, kung wala namang magsasubscribe, wala pong kita sa TikTok. Yung sinasabi ko lang, gusto ko rin din po matulungan yung mga katulad ko po na nahirapan, tulad ko dati. Dahil kung hindi pa ako nagdasal ng maigi at grabe talaga. Kung hindi talaga ako nagdasal ng mataimtim kay Lord, hindi ko madidiscover ang low carb. Kasi ang prayers ko dati kay Lord na, Lord, tulungan niyo ako sa sakit ko. Alam ko, ako dapat ang gumawa, sabi ko. Pakita nyo sa akin o i-guide nyo po ako sa tamang landas paano ko ayusin ang sarili ko. Paulit-ulit everyday ganun. Meron na nga akong may video na nga akong ginawa. Mapapanood nyo lang sana yung sa Caradox sa Red Channel. Hanapin nyo yung Caradox tapos hanapin nyo yung Quitter's Day. Quitter's Day 2. Nandun po ako sa episode, in-interview nila ako. Ayun nga, meron na akong habilin sa pamilya ko. Nag-breakdown na talaga ako ng pandemic dahil naging patient ako ng COVID patient tayo. Tapos hindi ako makalabas, diabetic na pala ako, yung pa ako nasugat, nabubulok na. Patong na yung problema, tapos ang taas pa ng anxiety ko. Nagano na ako, naggawa na akong video, nagpapaalam na ako kung may mangyari sa akin at mamatay na ako. Sana pakita mo tong video sa anak natin na lumalaki na naging pabaya yung tatay dahil nagkasakit na ako at kung mamatay na ako paalala mo na lang kahit papaano naging mabuti tayong ama. May mga ganung video na ako sa asawa ko. Haba ng luha ko nun guys. Hirap. Hindi ko ma-explain pero ramdam ko yung suffering. Kaya ganito ako na lang sa inyo, sa online, bakit ako nag-share ng ganito. Gusto ko kayong matulungan. Habang yung iba sa inyo bata pa, pero nakakaranas na kayo ng katulad ko na sa kinakain po natin. Food choices lang natin ang palitan. Yan lang po masasabi ko dyan. Okay? Pigsa, nakapigsa ka na din dahil ba sa pigsa, lagi po ako may cyst sa likod, sa pisngi, ang daming cyst. Minsan sa batok, minsan dito sa anit. Alam niyo po ba't nagkakapigsa? Minsan kasi hindi naman talaga totally dumi. White blood cell yun na nilalabanan yung mga infection natin sa katawan at posible baka napapasobra ng sugar. Kaya kung saan napupunta yung cancer guys para aware kayo. Ang pagkain ng cancer is carbs at saka glutamine. Dalawa lang yung pagkain ng cancer. Kaya nga si Doc Willie Ong nga 'di ba? Sabi niya hindi pala ubra yung yung diet na gulay lang sa sa Singapore na nagpa-check up siya dahil nga nagkaroon siya ng problem, 'di ba? Nagka-cancer siya. Ang pinakain sa kanya puro protein, pinakain siya ng pinakain pero hindi niya nalalaman na binawasan naman ng carb intake niya. Ang dinamihan sa kanya protein and fat. So ganun yan guys.
kailangan ng katawan natin protein and fat, hindi masyado sa carbohydrate kasi yung katawan natin through liver, gluconeogenesis, kaya niyang gumawa ng sugar para sa brain, para sa kidneys. O kung meron pa nangangailangan na ibang spare parts ng katawan natin, enough na po yun. Basta ang raw material from fat and protein. Ganun po yan, guys. Okay? Yan. Ano, may question pa po ba tayo? Ubus na. O ano, papaalam na ba tayo or may question pa kayo? Low carb kwento. Siguro maganda sana may mga mag-send sa atin ng mga low carb story. Yun ang gusto kong basahin para madagdagan yung natin, yung knowledge natin about sa low carb na may mga tao talagang gumanda na. Okay na po yung pako, ma'am Dayan, Rose, Cavinta. Okay po yung pako, nag-heal na po siya. Na rin, 2022 siya nasugat. So, 2022, 6 months lang, gumaling na po. 3 to 6 months, okay na po siya. Palm oil, hindi ko po sinasuggest si palm oil, Sir Joshua. Bawal po yan. Hanggat maaari, coconut, animal fats, lahat ng klase ng animal pwedeng fat na po yun. Palm oil, tsaka yung iba mga oil, bawal po yun Sa low carb Alak pwede yun naman, nakakatuwa po to siya Wala lang. Okay. Technically, low carb na alak, whiskey. Yung puro alcohol talaga yun. Pero po, ang problema, Olala 20 is yung liver mo naman sisirain naman ni alcohol. Yung po masakit na reality diyan. Huminto, sir, huminto ka po sa medication niyo, payo ng doktor po. Yes po, Nunoy, Sir Nunoy. Pag nag-low carb po kayo, kailangan po mas maganda magpa-low carb doktor para mas malinaw po sa inyo paano dapat gawin. Tsaka ang doktor mismo ang mabibigay ng reseta at mag-aalis ng reseta. Wag po kayo ng sarili niyo magtatanggal kasi may tinatawag na lalo na sa blood pressure merong rebound hypertension ang tawag nila. Pag tinanggal mo yung gamot bigla sisirit sa pataas yung yung dugo niyo. High blood na naman kayo bigla. Tsaka doon sa mga panahon na yun, naninira ng kidney yon. Kaya hindi ko sinasuggest na tayo mismo magtanggal. Wag. Kailangan doktor ang magtanggal. Yun lang po. Yung low carb, nakakatawa itong comment ni Sir Randy. Engineer Top Silog. Okay. Kaso yung silog, sir, bawal sa akin, sayang. Paborito ko rin yan, silog. Kaso hindi na pwede talaga. Low carb lang po talaga tayo. Alright. Sir Nonoy magpagaling po tayo. Kuha po kayo ng low carb doctor sa akin. May listahan po tayo. Hindi po tayo affiliated. Wala tayong porsyento. Hindi tayo nakikiporsyento. Banggitin nyo sa kanila na si UB's friend sa inyo. Nag-refer para aware sila na si UB's friend. Gusto ko kayo magpa-check up kasi kapag hindi nagpapa-check up, napakahirap po. Maniwala kayo sa akin dahil nakarating ako sa ganon, ginawa ko yung DIY, nahirapan ako kasi minsan doubtful pa rin ako kung tama yung ginagawa ko. Mas magkakaroon kayo ng kumpiyansa kung kayo ay magtatanong sa doktor. Ayoko po kayo mapahamak. Kaya po lagi sinasabi, magpa-doktor kayo, wala pong 2,000 ng check-up, 1 hour. Imagine niyo 1 hour! Sa 2,000 pesos may sukli pa kayo. Malaki-laki pa yung sukli niyo. Hindi ko po masabi yung specific price kasi depende sa doktor may fasting po tayo, Ming. May fasting po tayo, LCIF po tayo, low carb and intermittent fasting. Combine po siya, hindi lang po siya low carb. Kasi pag walang fasting, walang autophagy, walang heat. Malinaw ba yan, guys? Yes po, Sir Nunoy. Gusto ko po lahat na nanood dito maging healthy. Ayoko po kayo mapahamak. Kaya pinipilit ko po, ini-insist ko magpa-check kayo. Lalo na kung may sakit-sakit na po kayo nararamdaman. Yan. Actually, doktor pa mismo nagsuggest sa akin nito nung nag-high blood ako. Yes. Ano pong doktor yan? Sir Brian. Low carb doctor po ba yan, sir? Low carb doctor. Kung low carb doctor po yan, very good yung doctor nyo. Hindi po kasi lahat ng doktor is tinatanggap ang low carb. Yun ang masakit. Last kagabi nga, may doktor na nagsasabi mali daw yung ginagawa ko. Dapat daw, hindi ganon. Anong gagawin ko po? Doon po gumanda yung health ko. Wala nga naman na bumalik ako sa dati kong lifestyle, kahit naman siguro kayo sa posisyon ko, mas gusto niyo ng able at maganda yung pakiramdam nyo, di ba? Pengi po Dr. Liz, message nyo po ako sa Blue app. Mag-follow and subscribe na rin po kayo kasi nagpo-post po ako doon ng mga food. Nagpo-post din po ako ng journey doon sa Blue app. Tsaka sa Red app ko, wag nyo kalimutan, meron tayong di ba? Tube. Meron din po tayo doon. Same handle, Obese Friend. Subscribe po kayo doon. Nandun po lahat ng long format ko. Inaayos ko pa. Medyo nabibisi tayo lately. Pero gagawa po natin ng paraan. Ayan. Para po gumaling tayo parehas. Gusto ko magiging magbe-best friend tayo, guys, Okay? Kaya best friend, gusto ko maging best friend tayo, guys. Maging magkaibigan tayo online kasi bibihira lang. Kung meron nga nakakapag-date na bakit hindi pwedeng maging magkaibigan online, di ba?
Message nyo ako, pwede naman tayo mag-usap-usap. Yung Blue Up, ano po yung may mukha na libro? Yun, doon po. Mukha na libro, kung meron kayo doon po. O kaya kahit nasa ano. Tsaka yung ano, yung Red Channel. Yung Red Channel, ano yun? Yung YouTube. Yun. Tingnan nyo po doon si Obese Friend. Nandun po yung mga nakaraang video ko na ganun pa yung mukha ko, mas manas ako. Tsaka yung reason bakit ako nag-low carb. Nag-calorie counting ka ba, boss? Hindi po, Sir Jigs. Hindi, sa low carb po, walang calorie counting. Yung guided po ng doktor, hindi po ako pinagka-calorie count. Ang gusto niya, bibigyan lang ako ng ilang grams ng protein na day kakainin ko sa meat. Binigyan ako listahan. Tapos, yung dami, depende sa weight po yan ha. Hindi po yan general. Katulad ko, nasa 800 grams of meat ako everyday. Pero pag niluto, syempre, gagang pa po yun. Ganun yun. Po tayo nagka-calorie counting. Kain lang tayo. Yung natural ano lang. Yung natural kain lang. Basta 80% full. Okay yun. Pero ako, yung 80 ko, minsan nagiging 100 eh. Pero ganun pa man, nababawasan pa rin na tayo ng timbang. Yan. Yeah, si Dr. Brian Castillo, kakilala ko rin yun. Dun sa Red Channel, kung manonood kayo sa Red Channel, NLCD na video, nandun po yan, nag-usap kami. Kasi isa sa mga family member ko, patient po yan. Lahat po na halos ng low carb doctor, may family ako doon. Dinistribute ko yung family ko sa iba-ibang low carb doctor para at least kahit papano. Alam niyo yun, makilala rin natin. Yan. Blue Up, yung may mukha na libro. Yun po. Englishin niyo po yun. Mukhang libro. Yun, dun po. Obese Friend page po yung akin. Portion lang pwede kainin pag diabetic. Naku po, yan po yung kapag po, Ma'am Dayan, Rose, Cavinta, pag yung lifestyle po ng nyo, yung ginagawa niya lifestyle, yung sinasuggest ng government, ng DOH, talagang portion, which is napakahirap po i-control ng kain. Pero pag dito naman po sa low carb, yung mismong palate nyo, yung mismong satiety nyo magsasabi na busog na kayo. Yung brain nyo na mismo magsasabi, umay na, tama na, yun po yun. Natural way. Dito sa low carb, natural way, wala masyadong gamot na iinumin. Yung po ang kinaganda dito, kaya nagustuhan ko eh. Ayoko kasi nang tinitindahan ako ng kung ano-ano, honestly. Kaya magiging healthy po kayo. Yeah, maraming tips binibigay yun. Yeah, si Sir Brian Castillo, maraming din binibigay na tips. Lang po, gamot nyo ngayon. Last, gamot na lang po ako, Sir Noy. Ang gamot ko, ito, mabilis lang ha. Ito, paubos na nga. Woo! Rinig nyo ba? Yan na lang ang gamot ko. Pang high blood po yan dyan. Pero hindi na po tayo high blood. Ang blood pressure ko na po is nasa 105 to 120 hanggang 125. Hindi na ako lumalagpas ng 130. Baka minsan hindi na nga umabot ng 130 hanggang 135 lang ako last time. Sir, paano naman po kapag yung lifestyle mo is mostly need ng energy, calories, double pa rin ba? Ano po yan, Ma'am Ana? Ganito. Sa low carb, pag hindi po kayo fat adapted na, hindi pa po ketones yung ginagamit ng body, manghihina po kayo, honestly. Kaya kung maglo-low carb kayo, bigyan nyo po ang sarili nyo ng 1 to 3 weeks para mag-adjust ng strict low carb. Pag nakapag-adjust po kayo, marami po kayong energy, lalo na kung marami pa kayong body fat, yun dun kukuha ng energy yung katawan natin. Parang magic po, ma'am. Pero hindi po siya magic. Science po siya. Ketones ang gagamitin. Kaya nga tinatawag keto, di ba? Ketones pong ginagamit na energy ng brain at saka ng muscles natin. Gagawa na yung liver natin ng sugar para sa brain. Tapos ketones na rin at the same time ginagamit pati yung utilize na yung bilbil natin. Ganun po siya. Sample diet nyo. Meat, seafood, and egg. Sir Noy Gamulo. Sir, Noni Gamulo, sir. Pasensya na sir, may dyslexic ako yung letters. Meat, seafood, and eggs. Lahat po nagtatanong kung anong kakainin. Meat, seafood, and eggs. Anong luto? Pwede nyo i-prito, pwede nyo ihaw, pwede nyo pakulo, pwede kilawin. Kung nagkikilawin kayo, wala lang luya. Iwasan nyo yung maraming condiments hanggat maaari. Pero pwede. So, pwede naman kayo mag-lemon. Kunyari, gusto nyo magsinigang, kalahating lemon, lagay nyo. Sarap yun, guys. Try nyo. Kunyari, may isda kayo, bangus. Ilagay nyo doon lagay mo ng konting tubig huwag masyado maraming tubig para malasa yung tapos lagay nyo asin. Tapos lagay nyo ng sliced lemon. Huwag nyo pipigayin slice nyo lang yung lemon pagkatapos nyo hugasan. Patong nyo lang, sapaw nyo, tapos pakulo nyo. Pag naluto yung isda, tikman nyo, i-adjust nyo na lang yung alat, tsaka lagyan yung totoong patis Huwag yung peking patis. Maghanap kayo ng totoong patis. Yung hindi, yung pang-export quality na patis, yun ang gamitin nyo. Naku, masarap yun. Nasubukan ko na. Gagawa akong video, alayaan nyo guys. Pagbigyan nyo lang ako ng panahon. Nag-a-adjust pa kasi nag-start lang ako mag-live nung Friday lang guys. Naka-obese friend ko dyan, Friday lang ako nag-live. So, ayun. Sir, ano po kaya pwede may gout? Ito po, sir. Ma'am. Sir Kiel?
Ito po, yung ganito pong diet, meat, seafood, and egg, pero kailangan low carb. Wala po kayong kakainin carbs. Matatanggal po yung gout, kusa, pero matagal. Honestly, huwag niyo tatanggalin yung gamot. Kung may gout kayo, huwag lang kayong kumain ng carbs, tapos ununtin yung alisin, yung carbs, tapos mag-incorporate kayo ng mga karne-karne, lalo na egg, pamalit sa kanin. Ganon. Matatanggal ang gout nyo, kusa. Pero kapag nag-gout pa rin kayo, after 6 months yung ginagawa, alisin nyo yung green leafy vegetable nyo. Baka katulad ko, merong oxalate sensitivity na tinatawag. Doon po ako nadadali sa oxalate sensitivity. O yun po. Masama bang ang madaming luya ginagawa kasing juice? Sa low carb po kasi hindi po advisable na yung mga ganyan. Di ba maraming tinuro sa atin ng mga iinumin na ganito, mga banaba, magandi na po siya advisable. Pero kung gusto niyo po, pwede. Pero hanggat maaari, hindi na. Kasi meat, seafood, and egg lang po, kompleto na yung nutrition na nun. Yun lang po masasabi ko, personal ko dyan, pagdating dyan. Sir, kasi nagtitrigger sa beef. Pero, Sir Kiel, nagtitrigger sa beef, pero kung ang kumakain kayo na may kanin, talaga po magtitrigger kasi sobrang energy na rin po ang papasok sa katawan. Unti-unti nyo pong alisin yung rice, huwag muna kayo mag-beef siguro. Kung talagang takot pa kayo sa beef, bawasan nyo lang muna yung carbs nyo. Magugulat kayo, unti-unti mag-i-improve yan. And then, later on, mag-incorporate kayo ng beef. Ganun po yan. Pero mas maganda, kung may mga diabetes na, magpa-check up po tayo sa low carb doctor. Message nyo, kabigyan ko kayo ng listahan ng low carb doctor. Sir, prutas at gulay, nakain po kayo? Hindi po, ma'am, hindi po ako pwede. Nag-gout po ako sa prutas kasi prutas gout. Nag-gout ako sa sugar. Yan, ibig po sabihin, green leafy veggies po medyo masama din sa may gout. Oxalate sensitivity po, search nyo po yan sa online. Oxalate sensitivity, meron pong ganun. Hindi po masyado pinapansin niya ng mga traditional doctors, pero meron po palang ganun. Ako nung una hindi ako naniniwala. Pero ngayon, kita nyo naman, kinakain ko. Matindi akong gout dati, every week may gout ako. O, tingnan nyo kinakain ko, puro ubus na, pero beef to. Yun, every day may beef ako. Tapos may liempo, may shrimp pa. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, malamang bukas makalawa, susumpong na po ang gout ko. Pero dahil nga po, nag-low carb na ako, wala carbs, okay na po, promise. May enjoy yung, imagine nyo guys, pumunta kayo sa fiesta. Tapos pag sa fiesta, handaan, di ba, mindset natin, manguulam na lang ako, hindi na kakain ng kanin, sayang yung space. Ang experience ko yung kabataan ko, gano'n na sa mindset. Gano'n ang feeling, laging fiesta, pero puro ulam. Puro ulam, walang carbs, walang additive, walang pampabigat, hindi ka mabubusog dahil meat. Gusto mo tumaba, di payat ka po. Ay, nako, 3 times a day kain, Chantal, ikaw talaga. Kumain ka ng kanin, tataba ka. Kaso, pag nagkaedad ka, katulad namin ng papat na mama mo, baka marami na mararamdaman. Yun ang masakit na reality dyan. Pure protein, Lods. Hindi naman po pure protein. Kailangan po kasi may konting fat. Kasi dun gagaling yung energy nyo. Yung protein para sa muscles po yan. At saka raw material ng katawan natin para yung liver gagawa siya ng sugar. May sugar pa rin po, may glucose pa rin po sa katawan natin, gumagawa yung liver natin. Para po yan sa brain at saka sa kidneys. Hindi ako nagkakamali. O, yan. Diba, guys? Ano pa? May question pa tayo? Okay lang po yung apple, Okay lang po ba yung apple, boiled egg, pipino everyday? Yung apple po, hindi ko po masasuggest. Kung ako tatanungin nyo. Kasi kailangan maganda low carb. Pero ano po ba ang goal natin? Kung wala pa po tayong diabetes, pwede naman po apple paminsan-minsan. Pero guys, pag may diabetes na at nangingitim na yung leg, I suggest wag na po kayo kumain talaga ng carbs. Sige po, message po kayo, Sir Kiel. Mamaya, message ko po kayo. Reply po ako. Yes po, nandito po tayo para tumulong. Walang dito, walang ganon, sir. Talagang purely tulong lang talaga ang atin. Maraming salamat din po sa support. Yung panonood lang po ninyo, malaking bagay na po sa atin yan. At makatulong tayo sa kapwa natin. Yan. Kapatid ko po, may gout sa patuhod. Ako po, meron sa kadaliri. Ayan, tignan nyo. Namamaga po ito. Mataba siya kumpara doon sa kabila. Nag-form na yung Pero dati hindi ko mabend, ngayon nabebend ko na. Yan ang nagagawa ng low carb. Yung kinakain, ano po kinakain nyo para sa fiber? Hindi po natin kailangan ng fiber. Kung ako tatanungin nyo, ang mga naglo-low carb, iba-iba po kami, honestly. Hindi kami parehas ng practice. Pero kasi dahil ako, matindi yung gout ko, pinaalis sa akin ng doktor yung fiber. Hindi mo kailangan ng fiber. Kung ganitong lifestyle mo, meat, seafood, and egg, hindi mo kailangan ng fiber. Wala na kayong problema. Tsaka ang maganda dito sa lifestyle ko, walang anxiety. Ang baba ng stress level. Syempre may stress, pero wala kayong parang wala kayong biglang malungkot, walang ganun. Happy lang, chill lang. Uy, malaki rin pala to si Sir, 5'11 kasi ako. Uy, 130 kilos ako. Ako, Sir? 6'2".
Konti lang pala yung diferensya natin. Gout po talaga problema natin, sir. Sige po, wait lang po. Salamat po at nandyan kayo. Yes po. Pero guys low carb doctor guys. Magpa-low carb doctor kayo. Hindi nyo pagsisisihan. Marami kayong matututunan. Marami kayong matututunan. Tailor fit pa sa situation nyo. Yun lang masasuggest ko. Pag-ipunan nyo para doon sa mga feeling niya lang medyo mahal, ang less than 2,000, may sukli pa kayo sa 2,000, promise. Tututunan nyo paano totoong low carb. Ito po talaga, keto, dyan po ako namaya. Tubig po ako. Ano po yan? Binababad nyo lang yung lemon? Or pinipiga? Kasi medyo mataas din ang lemon pag sumobra kayo guys Sige sir, kill. Hatred. Meat, seafood, and eggs po. Like what I ate. Meat, beef to, seafood, shrimp, tapos wala na yung eggs. Ayun, may mugmug pa ng apat na eggs po yung kinain. Kumain kayo maraming eggs. Kung nagtitipid kayo, puro egg ang kainin nyo. Magdagdag na lang kayo ng meat, seafood nyo. Ganun lang po ang sekreto dyan. Nung nag-start ako mag-low carb, walang ganon. Walang nagturo sa akin. Kaya ang ginawa ko, puro vegetable. Tapos konti pa po yung meat, chicken pa. Tapos walang skin. Mali po pala yun sa low carb. Hindi po yun ang totoong low carb. Ang nangyayari, akala ko talagang low carb. Ang nangyayari, calorie depth na parang may counting ang dating. Hindi po ganon. Yun po masakit. Natutunan ko lang yan nung nandiyan na yung doctor. Sinabi niya, ganito ang amount ng karning kainin mo. Okay, na-realize ko, mali pala talaga ginagawa ko. Kaya pala natuyo ako, buhok ko na nalalagas everyday pag gumanon ako, ang dami nawawala. Ngayon, medyo kumapalkap na po yan. Manipis lang po kasi yung buhok ng lahi namin, pero sa ngayon, kumapalkapal na po yan. Yan. Ganyan po ang ating situation. Naging calorie depth, yung dating calorie counting po ako dati. Pero hindi po talaga okay. Good yung bangus? Yes, good yan. Paborito ko po yan. Bangus? Lagyan nyo yung bangus, tapos lagyan nyo ng konting water, tapos lagyan mo ng sliced lemon sa ibabaw, kalahating lemon lang guys, para hindi masyado mataas ang carbs. Tapos lutuin mo with patis na totoo, at saka asin ng na sea salt galing palengke. Goods na goods, try nyo. Masarap, kahit walang luya. Masarap siya. Yun ang diskarte ko. Yung lansa, sa akin, kapag may lemon, walang lansa Bawal po sa may, kita nyo, sabi po, bangus bawal sa may gout. Kita nyo, lahat ng real food, bawal. So, ibig sabihin, lahat ng dekarton na pagkain, pwede. Isipin nyo na lang po yan, guys, di ba? Pansinin nyo yan. Tapos, bibigyan tayo ng maraming gamot, di ba? Yun ang masakit na reality dyan, guys. Deficit ba kayo, kuya, aside from low carb? Ang low carb po, Sir Josh Wab. Calorie deficit po talaga siya. Kasi hindi na kayo kakain ng mga, tignan nyo yung kailan yung cake, milk tea, mga ganon. Tignan nyo kapag kinonsume nyo yun, itotal nyo yun, yung mga kinakain nyo everyday. May pansit canton, pansit kanin. Ang laking calories nun. Wala pa yung karne. Kung ngayon, puro karne, ang kakainin nyo, automatic calorie depth to. Tsaka yung insulin nyo hindi papalo. Yun ang difference. Kaya hindi kami nagka-calorie counting. Naka-calorie, kasi hindi ka papayat pag hindi naka-calorie depth. Yun ang reality dun Pero yung calorie counting, hindi po namin ginagawa. Kain lang hanggang gusto nyo. Bakit di po pwede luya? Pwede naman po kung pakukulo lang ninyo, ilalagay nyo yung luya, pero sasabihin nyo, yung mamas nyo yung luya, inumin nyo yung juice niya. Para sa akin, hindi po okay. Pero kung gusto nyo, yung sa kunya, nagluto kayo ng may luya, okay lang po yun. Huwag lang yung i-juice yung luya, yung pakukuluan pa na i-juice, tapos dudurugin para kainin na buo-buo. Hindi po dapat yan. May oxalate pa rin po kasi siya. Pero depende pa rin sa katawan. May mga nagpa-practice na gumagamit naman ng luya. As long as wala po kayo nararamdaman na masama, okay lang po yun. Basta importante dito, nakalaban natin yung overkain ng carbs. Yun po talaga. Okay lang mag-keto kahit may gout? Yes po, sir. Diyan. Po tayo, ketovore. Ayun, puro karne, So, baybayan niyo ako. Nagpa-post po ako lagi ng mga kinakain ko everyday. Silipsin niyo po yung mga pinopost kong pagkain. Yes po, Sir Aris, diabetic po tayo. Ma'am Jen, good evening po. Hi. Salamat po sa pag-drop guys sa mga pumasok. Mga 10 mag-out na ako guys Baka may question pa kayo. O yan, tama po yan. Sinasabi bawal, di ba? Pero ngayon lahat ng uri ng kaliskis kinain ko na, pati yung walang kaliskis. Ito nga, pati shell ng shrimp kinain ko po Basta low carb. Gagaling po kayo low carb. Real food. Balik po tayo sa panahon ng unang panahon. Nung wala pang agricultural era. Honestly, yun ang pinaka-okay para sa mga tao. Diba? Masyado naging matalino ang generation natin. Marami ng food na peke ngayon diba? Pati nga yung karne, gustong peke kamusta naman kaya epekto sa health natin, guys? Yun lang yun Sir, kapag salamat. Sige, sir. Walang problema. May reply ko kayo later. Mga 10 plus. Anong isda, seafood? Pwede lahat po. Lahat po. Basta mag-low carb kayo, walang rice, walang sauce, walang kung ano-ano, magiging okay po tayo. Kahit alin po, seafood pwede.
Sa ano lang po kayo mag-alalay ng konti sa mga mga shells, mga tahong-tahong sa medyo mataas ang carbs, pero hindi naman siguro kakain ng 1 kilo na mag-isa, no? Siguro konti ko lang siguro kakainin, tapos soups lang kayo, okay lang po yan. Kaya doktor po ba saan maganda yung pag may gout? Oh. Magpapatulong po ba kayo kapag may gout? Low carb doctor po. Low carb doctor, matutulungan po kayo. Bigyan ko po kayo ng list, mag-message lang po kayo sa akin. Canned tuna, depende po. Pero I suggest mas maganda yung mas healthy yung totoong tuna na lang. Pero kung talagang walang-wala, yung water. Wag po kayong kukuha ng mga canned na may veg na na mantika. Wag po ganun kasi hindi po healthy yun. So makakainin lang po ninyo yung mga natural, mga coconut na oil, mga ganun. Sino po ba yan? Alin pong sinasabi ng doktor? Gusto niya ng doktor, low carb doctor? Message niyo po ako, bigyan ko kayo listahan. Sa Blue app, mukhang libro doon. Hanapin niyo po yung page ko doon, Obese Friend. Okay-subscribe na rin po kayo doon kasi marami po kayo matututunan. I-backtrack niyo po yung mga pinost ko before. Marami kayong information na makikita doon na galing din po sa mga doktor. I-share ko po. Yes po, healthy po dapat tayo. Huwag nating hayaan na hindi tayo healthy dahil ang family natin ay napaka-importante. Di ba guys? Kaya nga tayo nagtatrabaho para maging healthy guys. Huwag kayong manghinayang na mahal ang kakainin nyo. Pero healthy naman kayo. Kesa naman sa natipid nyo yung sarili nyo, pagdating ng araw, magkakasakit po tayo. At yun ang pagsisisihan natin later on, di ba? At ang masakit po nun, baka hindi tayo ready pag nagkasakit tayo. At least, kung everyday medyo mahal, natitiis-tiis pa natin, pero yung health naman natin maganda. Di ba? Parang investment sa sarili. Kung meron dito nakakapag-crypto, yung sarili mo rin, i-crypto rin natin. Yung mga sarili natin nakakapag-gym, o di mag-alat din tayo ng budget para sa pagkain. Ganun po yun. Yung mga sinaunang tao, puro karne, kinakain, walang rice. Oh, galing mo, mamo. Yan. Nadibag na ni Ma'am Ana. Yan, oh. Diba? Yung mga sinaunang tao, puro karne kinakain, walang rice, tapos nag-hunt pa sila. Tama. Exactly. Kasi gano'n naman tayo ginawa ni, di ba? Ng creator natin. Mag-hunt. Eh, syempre, technology, nagiging tayo, dependent na sa technology, yung mga chemical na yung kakainin natin. Alak po, kung may gout, hindi po talaga pwede. Kasi susumpong-sampong alak ang gout niya sa alak. Pero kung wala kayong at may diabetes kayo, hindi pa rin po pwede ang alak. Kasi nagko-convert po si liver ng ng sugar. Nagiging sugar po yung yung alcohol sa liver. So, paminsan-minsan na tikim, healthy kayo, baka pwede, pero ang alak na inumin nyo, whiskey. Huwag kayong iinom ng iba kundi whiskey kasi yun lang ang low carb na pagkakalam ko na pwede. Pero ang masakit, tandaan nyo guys, liver is the king. Kung ako tatanungin mo, sabi nila heart, para sa akin hindi, liver. Kaya nga sabi nila, di ba? Yung liver something, di ba? Liver po importante kasi ang liver mo pag nagka-loko-loko na, malaking problema po yun. Kasi yung heart, di naman basta-basta sisira yun unless laging may problema. Nag-cheat din ba ho kayo minsan with carbs? No po, yan po kinaganda. Pag nag-low carb kayo at hindi na ninyo hahanapin ng matamis. Alam nyo, hahanapin nyo fatty food. Yun po. Ako, yun ang hinahanap ko. Lalo na kapag buffet, gahanap ako yung buffet na yung hanggat maaari, clean. Yung tipong roast lang, wala masyadong toyo, ganun. Yun ang hinahanap ko. Tsaka yung sangyapsal na plain, ng beef, sangyapsal, yan ang binabanatan ko. Puro yun ang kinikrave ko. Pero sabihin nyo yung mga yung mga carbs, wala na. Yung mga cake, mga paborito ko pa yan. Yung mga blueberry, wala na. Yung cheesecake nila, paborito ko yan. Pero ngayon, wala na. Tsaka pag-aralan nyo uminom ng kape. Ito makakatulong sa inyo. Makakatulong sa fasting kung nagpa-fasting kayo. Dati, diabetes po, fatty liver. Ano pa ba? Diabetes, fatty liver, rhinitis, anxiety, sakit sa balat, yung mga dry skin. Ano pa ba? Marami Pati yung nerves ko nasisira na, nangingitim po ako, pati yung leg ko nangingitim. Ganun. Keto po kayo, ketovore. Kasi pag sinabi nilang keto po, yan? High fat ang kinakain para po yun sa mga may kidney problem. Depende po sa dietitian, sa doktor, kung anong ibibigay po sa inyo. Pero ako, si obese friend nyo, dahil nagda-diet, more on ang binigay sa akin, protein and fat. Konti lang yung fat, kung ano yung kasama dun sa karne, yun lang kakainin ko. Ganun po siya. Hindi yung OA na puro fat yung kakainin, hindi po ganun. Yung regular lang. Hindi naman sinasabing OA yung keto Sinasabi ko lang, hindi masyado marami. Yun lang po yun. Mali ba pag low carb ko minsan nagkikrave ako, matamis. Ayan po ma'am, may nakakain po kayo baka nagsisweetener po kayo. Pag umiinom po kayo ng mga may sweetener, magkikrave po. Pero kung pag tinry nyo yung pinaka-close na ganito yung diet nyo, puro karne,
seafood, itlog. Bigyan nyo lang po yung sarili nyo ng half month, promise. Hindi na po kayo magkikrave. At saka yung feeling nyo sa utak, happy. Walang moment na bad trip. Kanina, ang init-init, lumabas ako. Dati magbabad trip ba na ako? Ngayon, wala. Ganun. Happy na lang po. Sir, ano po ba yung healthy fats? Healthy fats, animal fats, lahat ng uri ng animal fats, lard, talo, chicken oil, yung chicken oil make sure na kayo magluto. Kasi yung mga tinitinda sa labas na chicken oil, baka hindi po yan totoong chicken oil. At baka nilalagyan pa nila ng full, hydrogenated oils, mga seed oils. Bawal po sa low carb yun. Hindi po healthy yun. Pwede po ba ito po, black coffee po to. Sir Nonoy. Black coffee, walang sugar, walang creamer, walang coconut something. Although, may mga naglo-low carb na naglalagay at saka butter, pwede naman. Pero sa obese friend, hindi po naglalagay. The darker, the less yung carbs, the more less yung cravings. Talagang totally wala. Ganun po ako. Walang craving. Kasi po pag ako kumakain dati ng may carbs, kahit konting carbs, ang lakas ng cravings. Kasi nga, may addiction ako sa sugar. Yes, Ma'am Vanessa, wala na po lahat yung mga nararamdaman ko hindi maganda. Try nyo po yung low carb. Magpa-check po kayo sa low carb doctor. May listahan po ako. Message nyo po ako. Bigyan ko po kayo. Nagpo-pork po ba kayo? Yes po. Hindi po ako nag-pork ngayon pero yesterday nag-pork po ako. Liempo. Ano po ba yung kinain ko kahapon? Liempo tsaka pork cubes na binoil lang. Yun po. Parang bulalo. Hinalo ko yung pork and beef. Ginawa ko bulalo. So yun. Meron pa ako sa rep eh. Ganun ginagawa ako. Advance ako mag-prepare. Sir, sa ipon po, pwede po may butter. Yes, Sir Noy, pwede. Pero Sir Noy, total, nabanggit nyo na yung butter. Hindi po lahat ng butter pwede. May mga butter lang talaga na pwede. Yung brand na to tapos may chore sa huli. Yun. Yun. Medyo lahat ng may kamahalan ng butter kadalasan pwede. Pero yung mga cheaper, hindi po butter. Yung dairy, something. Dairy, alam nyo na yung kadugsong? Di ba? Yan, hindi po totoong butter yan. Hanap kayo ng totoong butter. Hindi ako makapagbanggit ng brand, honestly. Pero yung tas chore, o yung may gold, yung mug. Ayun, yun, pwede yun. Pero yung gold na may mug, hindi po siya clean. May sinasabi sila na may ingredients siyang hindi kagandahan. Pero yung po ginagamit ko minsan. Naglalaro lang ako doon sa tapos core, tapos doon sa mug. Doon ako naglalaro. Pero yung iba, mga imported, pwede yun. Coffee, kahit anong brand, basta black. Make sure black, wag yung mga 3-in-1 po. Okay, mag 3-in-1, hindi po yun kasi may monk fruit, pwede naman po. Tsaka allulose, pwede po yan. Kaso, kung nagbabago lang kayo sa low carb, try nyo po ang Gold Black Coffee. Bakit? Kasi once na nakatikim kayo niyan, naalala nyo pa yung tamis, hanap-hanapin nyo po. Kung ayaw nyo ng cravings at nahirap kayo mag-control, wag po kayong tumira ng mga alcohol, mga yun may mga meal plan po kayo? Sige po, actually may mga post po ako dito sa profile. Silipin nyo pa, ma'am. Meron ako dyan mga post ng mga pagkain ko naman nakaraan. Ito na lang po yung mga video ko. May mga food po ako dyan. Paano yung mga kinakain ko. Ano po mag-start? Kung may sakit po kayo, kailangan po natin low carb doctor. Pa-check po kayo para sure na hindi po kayo mapahamak. Kasi meron po transition. Marami kayong mararamdaman na hindi ka nais-nais. Kailangan po medyo nag-guide po kayo sa part na yun bago kayo mag-start. At ang price po ng doctor, less than 2,000. May sukli pa po kayo. Medyo malaki-laki pa yung sukli niyo. Hindi ko na mabigay yung specific kasi iba-iba yung low carb doctor. Depende sa kanila. Depende rin yung price nila. No, rice. Goods naman pang diet. Yes po, sir. Hindi lang diet. Talaga sa health overall. Kasi balikan na lang natin yung kinakain ng mga unang panahon. Wala pang agricultural era. Yun na lang po masasabi ko. Yung mga kinakain ng mga tao, di ba, puro... Actually, may carbs. Yung mga berries, kinakain nila. Tsaka yung mga ugat, mga kamute, kinakain nila yan. Pero healthy pa sila noon. Pero sa generation na natin, hindi na pwede. So, balik tayo doon sa talagang main na kinakain nila. Meat, seafood, and egg food. Meal plan. Sige po, tingin po kayo dun sa ko. May mga post po ako ng mga meals. Makikita nyo. Sinasabi ko rin po kung ano yung mga meal. Lalo na yung mga my day ko. Makikita nyo po. Paano i-convince iba sa health merong eggs at hindi bad cholesterol? Paano ko i-convince iba na health? Napaka po niyan. Medyo kahit po ako, may ihirapan po kayo mag-convince na ibang tao hanggat wala pa po sila sa point na may sakit po sila. Yun po masasabi ko dyan. Hindi nyo po mako-convince ang ibang tao. Kailangan sila mismo matuto sa low carb. Sila mismo ang willing mag-low carb. Kasi po pag ayaw po nila, kahit ano pong gawin natin, ang hirap. Yun po masasabi ko. Kailangan malaman muna natin kung anong motivation nila. At kapag enough yung motivation nila, dun makakapag-low carb po sila. Kasi ako, masama ang pakiramdam ko before, kaya madali sa akin mag-low carb.
Anong coffee ang, ano ito? Ang coffee ang di magkakakrib, sir, di ko na po naintindihan. Okay. Ang black coffee, yung kape lang, yung walang sugar, walang creamer, yon, walang crave yun. Pag ganun lagi coffee nyo. Tapos try nyo po ang keto for diet, more on meat, seafood, and eggs, Ma'am Chi. Gagaling po kayo kung may mga nararamdaman po kayong sakit, promise. Kasi si obese friend nyo, dating 400 pounds, nabuwasan na ako ng 100 pounds. So nasa 286 pounds na lang ako today, pero kumain ako, bumigat na naman ako. So bukas bababa na naman yung weight ko, babalik na naman sa sa 286. Ganun po 'yan. Pag-aralan niyo po to, black coffee. Pag-aralan niyo, ako pinag-aralan ko, hindi ko talaga gusto ang black coffee dati. More on creamer ako dati, promise 'yan. Ngayon nasarap na sa akin. Hindi siya ganun ka-strong. Yung gawin niyo, lagyan yung yelo para masarap. Tapos lagyan niyo ng asin, yung bili kayo ng mga pink Himalayan salt. Yung mga gustong magbumili ng meron tayong store si Ubis Friend nyo, may store. Pasyalan nyo, bili kayo ng may Himalayan salt ako dyan, bili kayo. Para naman kahit papaano makatulong. Rekta na diyan, may mga tindahan, may mga store diyan na affiliate, hindi naman totally affiliate, parang nilagay ko na po diyan yung mga product na okay, kumbaga. Yan, pili na po kayo diyan. Yung mga gustong mag low carb, may mga product na po diyan na low. Yung low carb doctor, ano po specialization? Ma'am, yung specialization ng doktor, hindi po siya talaga, ang low carb po kasi, para malinaw po sa inyo, hindi po siya hindi po siya talaga specialization kasi wala po talagang specialization doon. Kasi wala naman kayong iti-treat actually. Ang meron sa low carb is diet. Dapat nga nagpo-promote ito, dietitian. Pero ang problema, pag walang nag-promote na doktor, hindi susunod ang mga dietitian kasi naka-base na sila sa sasabihin ng doktor. Kaya ngayon, dito sa low carb, may mga doktor, backstory lang, may mga doktor tayo na nag-low carb. Bakit sila nag-low carb sila? Dahil nagkasakit po sila. Yun ang motivation nila para mag-low carb. Kasi hindi nila mapagaling ang sarili nila sa dating standard American diet. Yun pong history niyan. So ngayon, mga nagkasakit, doon sila nag-low carb. Ngayon, nag-aral sila ng low carb, natuto, ngayon nag-low carb sila. Practice nila low carb. So wala po talagang specialization. Pero meron po tayong low carb dietitian. Ang pagkakalam ko, mga 3 na yung low carb dietitian. Hindi lang ako sure sa iba mga na hindi nagpa-practice ng low carb na dietitian na hindi kasi nila ina-announce. So yun po yan. Meron lang akong kilala few na dietitian talaga na low carb. Na certified. May stereotype pa rin kasi, yes po, totoo po Ma'am Hana. Totoo po, may stereotype. Kahit ako, kahit yung family ko, yung iba, meron pa rin ganon. Kahit mga kamag-anak ko, nakikita na nila sa akin yung progress. Gusto nila, pero nga natatakot sila, baka pag kumain sila ng lechon, matari sila sa puso. Yun lang po. Salamat po sa mga nagbigay ng mga pabulaklak dyan. Salamat. Nakakatuwa naman kayo at na-appreciate niyo po yung ating munting effort. Calorie deficit is the key. Haha. Yes, Sir Carl. Yes, Sir Kali. Calorie deficit po, low carb. Para aware din po si Sir. Ilang buwan ka na nagda-diet sa low carb lifestyle? Magti 3 years na. Hindi ako pumapayat kasi hindi ako ganong nag-exercise. Pero from 400 pounds, nasa 286 po ako ngayon, current weight. Wala po ba kayo CKD? Buti na lang po ma'am, pero si mother ko meron. Kaya naka-low carb din po siya ngayon. Meat-based pero more on fatty food siya. Dahil may limit lang po talaga ang protein pag may CKD. Depende sa level ng inyong problem. Kakapa-check up lang ng mother ko last Friday. Gumanda na po yung labs niya, di ba? Amen. Low carb lang po ang ginawa niya, wala na pong iba. Pero syempre hanggang ngayon, pa siya Kumbaga, challenge pa rin po pagkain ng fat. Medyo naduduwal-duwal pa raw siya. Pero at least nagagawa namin ng paraan. So ginagawa ko soup, fatty soup. Ganun din ako dinadaan ng fat. So yun po. Hello po. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano pong ginamot nyo sa paa nyo? Ang ginamot ko sa paa ko, may ointment na binigay Nakakalimutan ko lagi yung pangalan guys. Kailangan ko pa maghalungkat. Message na lang po ako send ko sa inyo yung pangalan. Pero hindi ko sure po sir kung mabibili nyo po yun ng walang reseta kasi alam ko matapang yung gamot Antibiotic kasi siya Pag may antibiotic, hindi ko sure kung makakabili kayo ng over the counter. Pero sige po, send ko po sa inyo yung pangalan ng gamot. Next sir, okay kaya? Yes po, pero mas paganda kumain kayo ng beef kasi beef yung pinakamataas na quality ng meat para sa protein nyo. Tsaka mas maraming nutrition po ang beef kumpara sa ibang klase ng meat. Susunod na lang po yung pork, tapos susunod ang chicken, tapos susunod ang fish. Imagine niyo yun kung gaano kalaki yung difference, diba? So, kung kakain kayong beef, kahit kung beef lang, ihalo nyo yung mga isda nyo or chicken, pwede yun. Ayan, yung galing. Tama yan. Tama po yung sinagot ni Sir. Sir po ba, ma'am? Much chalate.
Pasensya na kayo, hindi ako kagalingan magbasa. Salamat po sa inyo. Okay guys, alas 10 na. So ano guys, wala na po tayong question at ako'y magpapaalam na at ako'y magiging tatay na ulit at maglilinis na ng bahay at maghuhugas ng pinggan at everything. Gagampanan ko muna yung role ko bilang isang ama. Guys, so kita nyo naman ang hirap ng buhay. Maglilinis muna ako guys ha. Showbiz friend nyo, maglilinis muna. Maraming salamat at bukas na naman po, meron na naman po tayong 8 p.m. episode ng ating Low Carb Tambayan. Yan ha. Salamat po sa pagtambay at nakakatuwa po na marami-rami na pong bumisita at naka 7,005 hearts po ako. Salamat. Na-appreciate nyo yung effort natin na makapag-share. Marami pong salamat. Sana po hanggang sa mga susunod na journey ko, makita po natin na maging healthy po tayo. Gusto ko sabay sa tayo maging healthy para sa pamilya natin. Diba? Pag healthy tayo, magiging masaya ang mga pamilya. Hindi tayo magiging burden sa kanila. So, ayan po. Hanggang sa susunod, I'm your love guinea pig. So big, ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye guys. I love you guys. Salamat sa inyong time. I hope may natutunan kayo galing kay obese friend. Bye-bye! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!